Invincible Divine Sword Chapter 821 hanggang 830. Kaya, si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay nanirahan sa lungsod ng liwanag. Kinuha ni Yang Xiaotian ang Fruit of Life para magsanay sa gabi, at inunawa ang aklat ng liwanag sa araw. Minsan nakipag-usap siya sa santong ninuno ng liwanag, at paminsan-minsan ay tinatalakay ang paraan ng espada at ang paraan ng liwanag. Bilang isa sa 10 dakilang ninuno ng espada ng kontinente ng Kanglong, ang Saint Ancestor of Light ay mas mahina lamang kaysa sa Sword Ancestor of 10,000 Face. Siya ay napakalakas sa paraan ng swordsmanship, at si Yang Xiaotian ay nakinabang ng malaki sa kanyang pakikipag-usap sa Saint Ancestor of Light. Habang mas napag-usapan ng Saint Ancestor of Light si Yang Xiaotian, lalo siyang nabigla. Pagkalipas ng ilang araw, ganap na naunawaan ni Yang Xiaotian ang aklat ng liwanag at nagpaalam at umalis. Ang Panginoon ng Kanglong ay malapit nang bumalik, at ngayon ay sabik na siyang makahanap ng isang lugar upang umatras at pinuhin ang 5 puting dragonfish, at pagkatapos ay makapasok sa ikapitong antas ng langit na Diyos. Alam din ng Saint Ancestor of Light na ang Panginoon ng Kanglong ay malapit nang bumalik, kaya hiniling niya kay Yang Xiaotian na mag-ingat. Pagkatapos magpaalam sa Saint Ancestor of Light, naisip ito ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay pinaandar ang spaceship ng direkta sa punong tanggapan ng Kanglong Chamber of Commerce. Nagplano siyang hintayin ang Panginoon ng Kanglong na bumalik sa punong tanggapan ng Kanglong Chamber of Commerce. Punong himpilan ng Kanglong Chamber of Commerce. Si Yang Xiaotian ay nakatayo sa busog ng spaceship, nakatingin sa direksyon ng punong tanggapan ng Kanglong Chamber of Commerce. Matapos patayin si 2G at ang mga ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce, wala na siyang oras upang bisitahin ang treasure house ng Kanglong Chamber of Commerce headquarters. Sa pagkakataong ito, maaari niyang bisitahin ang Kanglong Treasure House. Ang Kanglong Chamber of Commerce ay ang unang Chamber of Commerce sa Kanglong Continent, at ang mga mapagkukunan ng treasure house nito ay dapat na higit pa. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay dumating si Yang Xiaotian sa punong tanggapan ng Kanglong Chamber of Commerce. Pagkarating, si Yang Xiaotian ay hindi nag-aksaya ng anumang salita at direktang nakipag-away kay Bizu Longzhou. Inactivate ni Yang Xiaotian ang sword domain. Itinaas ni Bizu Longzhou ang 10,000 talampakang blood knife at nagwalas ng ligaw. Matapos walisin ang mga masters ng Kanglong Chamber of Commerce headquarters, itinulak ni Yang Xiaotian at ng kanyang aso ang pinto ng Kanglong Chamber of Commerce Treasure House. Sa pagtingin sa nakasisilaw na hanay ng mga likas na kayamanan sa Treasure House, sina Yang Xiaotian at Bizu Longzhou ay hindi nag-atubili na ilipat silang lahat palayo. Tinupad ng Kanglong Treasury ang inaasahan ni Yang Xiaotian. Mayroong higit sa 1,000 pinagmulang aura, at higit pa sa 3,000 o 4,000 primordial aura. Marami ring Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water at Time Sand. Ngayon, natagpuan ni Yang Xiaotian ang Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water at ibinigay ang kalahati nito kay Dingye upang hayaang gumaling si Dingye mula sa kanyang mga pinsala. Bilang karagdagan sa ibinigay niya kay Dingye, mayroon pa siyang higit sa 500 subo ng Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water sa kanya. Kaya naman, paminsan-minsan ay nilalamon ni Yang Xiaotian ang Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water upang mapabuti ang kanyang martial soul at pasiglahin ang kanyang katawan. Ang kanyang dalawang martial souls ay parehong growth-type martial souls, at ang paglunok ng Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water ay maaaring mapabuti ang mga ito. Gayunpaman, kung ang mga martial soul ng ibang tao ay hindi growth-type martial souls, ito ay magiging walang silbi kahit na lumunok sila ng mas maraming Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water. Matapos tanggalin ang laman ng Kanglong Treasury, hindi umalis si Yang Xiaotian, ngunit nag-iisa sa Kanglong Treasury at nagsanay sa pamamagitan ng paglunok ng 5 puting dragonfish. Ang 5 puting dragonfish ay ginawang likido ni Dingye, kaya't nilunok sila ni Yang Xiaotian ng direkta sa kanyang katawan, pinaandar ang 3 pangunahing pamamaraan, at sinimulang pinuhin ang mga ito. Ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng 5 puting dragonfish ay patuloy na binago sa banal na kapangyarihan ng banal na kalikasan ni Yang Xiaotian. Ang buong katawan ni Yang Xiaotian ay puno ng liwanag, tulad ng dagat, na pumupuno sa buong Kanglong Treasure House. Ang 14 na pakpak ng liwanag ay namuo sa likod ni Yang Xiaotian. Habang patuloy niyang pinipino ang liwanag na enerhiya ng 5 puting dragonfish, ang liwanag ng 14 na pakpak ng liwanag ay patuloy na lumalamon at lumuwa, at isang anino ng isang anghel ang bahagyang namuo sa likod ni Yang Xiaotian. Ang anino ng anghel na ito ay puno ng gintong apoy. Pagkalipas ng ilang buwan, si Yang Xiaotian, na orihinal na nasa huling bahagi ng ika-6 na antas ng langit na Diyos, sa wakas ay naabot ang rurok ng huling ika-6 na antas ng langit na Diyos. Nang maramdaman ni Yang Xiaotian ang ika-7 hadlang ng langit na Diyos, isang figure ang napunit sa kawalan sa napakabilis na bilis, tumatawid sa maraming layer ng oras at espasyo, at bumababa sa kontinente ng Kanglong.
Ang figurang ito ay napakataas, na may napakakapal na mga braso at nakalantad na asul na mga ugat. Tumayo siya sa itaas ng kontinente ng Kanglong, naglalabas ng hindi nakikita at walang hangganang kapangyarihan sa buong katawan niya. Ang taong dumating ay ang Panginoon ng Kanglong na nagmamadaling bumalik mula sa kontinente ng Zulong. Nang pumasok ang Lord of the Blue Dragon sa Blue Dragon Continent, ang buong Blue Dragon Continent ay tila nagliwanag. Ang matagal nang natutulog na orihinal na kapangyarihan ay kumulo sa sandaling ito. Naramdaman ang matagal nang natutulog na orihinal na kapangyarihan na kumukulo sa sandaling ito. Ang Panginoon ng Asul na Dragon ay may malamig na mga mata, magandang mga lalaki, pinatahimik ko kayo ng napakatagal. Sa pagkakataong ito, gagawin ko kayong sapat na kasabik. Yang Xiaotian, bumalik ako. Handa ka na ba? Ang Lord of the Blue Dragon ay naging isang stream ng liwanag, na tumatawid sa kalangitan, at patuloy na lumalapit sa punong tanggapan ng Blue Dragon Chamber of Commerce. Habang patuloy na lumalapit ang Lord of the Blue Dragon sa headquarters ng Blue Dragon Chamber of Commerce, hindi mabilang na malalakas na lalaki mula sa Blue Dragon Continent ang nagtipon sa paligid ng headquarters ng Blue Dragon Chamber of Commerce. Ang Lord of the Blue Dragon ay malapit nang bumalik, at ito ay magiging isang nakakagulat na labanan kay Yang Xiaotian. Maraming tao ang gustong masaksihan ng sarili nilang mga mata ang resulta ng labanang ito. Siyempre, walang optimistic kay Yang Xiaotian sa labanang ito. Pinangunahan din ni Luo Huaming ang isang grupo ng malalakas na lalaki mula sa Tungtian Divine Sect na dumating. Nakatayo sa karamihan, tumingin si Luo Huaming sa direksyon ng Kanglong Treasury at hindi maiwasang mapangiti ng mapait. Hindi niya inaasahan na pipiliin ang kanyang nakababatang kapatid na maghintay sa pagbabalik ng Panginoon ng Kanglong sa punong tanggapan ng Kanglong Chamber of Commerce. At bago bumalik ang Panginoon ng Kanglong, ninakawan pa niya ang treasury ng Kanglong. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Hindi niya maiwasang isipin si Master Hongfeng. Ang estilo ng junior brother ay lubos na minana kay Master Hongfeng. Sa sandaling ito, biglang, sa Kanglong Treasury, ang banal na liwanag ay sumugod sa kalangitan, at isang kamanghamanghang puwersa ang tumawid. Kamanghamanghang kapangyarihan. Nakalusot na ba si Yang Xiaotian? Noong siya ay nasa Heavenly Demon Temple, si Yang Xiaotian ay pang-apat na antas lamang ng Heavenly God. I wonder kung anong kaharian ngayon si Yang Xiaotian, ang ikalimang antas ng Heavenly God. Ngunit kahit gaano pa kalakas ang paglusob ni Yang Xiaotian, hindi siya maaaring maging kaaway ni Majesty Kanglong sa isang espada. Naramdaman ng mga tao sa paligid ang pagtaas ng kapangyarihan ni Yang Xiaotian, at sila ay namangha at pinag-usapan ito. Natuwa si Luo Huaming na makita ang tagumpay ni Yang Xiaotian, ngunit nadurog ang kanyang puso nang marinig niya ang mga talakayan sa mga tao sa kanyang paligid. Sa sandaling ito, biglang, isang malawak at hindi magagapi na puwersa ang sumulpot mula sa malayong kalangitan. Nilamon ng napakalawak at hindi magagapi na puwersang ito ang langit at lupa, at nagdala ng banal na kapangyarihan na hindi maaaring lapastanganan, na nagpapanginig sa kaluluwa ng lahat. Ano ito? Ang lahat ay tumingin sa takot, at nakakita ng isang figure na may kamanghamanghang gininto ang apoy sa buong katawan niya na humahakbang patungo sa kanya mula sa malayong kalangitan. Sa pagtingin sa figurang may gintong apoy, maraming mga ninuno ang nanginginig, Kamahalan Kanglong. Nakabalik na ang Kamahalan Kanglong. Matapos mabigla, si Nangang Chun ng Juqing Palace ay tuwang-tuwa at nasa sabik. Biglang kumulo ang eksena, at lahat ay nasa sabik, at humanga. Ang taong dumating ay ang Panginoon ng Kanglong. Nang makita ang pagbabalik ng Lord of Blue Dragon, ang ilang masters ng Blue Dragon Chamber of Commerce na nagtatago sa dilim ay tuwang-tuwa kaya napaluhat sila, nagbalik na ang iyong kamahalan. Pagpalain ng Diyos ang ating Blue Dragon. Lahat ng miyembro ng Blue Dragon Chamber of Commerce ay nagmamadaling lumabas mula sa dilim, lahat ay lumuhad sa lupa, at tuwang-tuwa na sumigaw, kamahalan. Sa isang kisap mata, ang Panginoon ng Asul na Dragon ay dumating sa harap ng lahat, at maraming mga masters ng mga sekta ang yumuko, Meet Your Majesty. Maraming Panginoon ng mga sekta ang lumuhad pa sa lupa. Sinulyapan ng Lord of Blue Dragon ang lahat ng nasa Blue Dragon Chamber of Commerce. Nang makitang ang kasalukuyang Blue Dragon Chamber of Commerce ay wala man lang half-step God King, ngunit ilang matanda at mahihinang sundalo lamang, lumubog ang kanyang mukha. Tiningnan niya si Luo Huaming at ang mga master ng Tungtian Divine Sect sa karamihan, sumangot ng malamig, at biglang, na parang libo-libong banal na kulog ang sumabog. Si Luo Huaming at ang mga master ng Tungtian Divine Sect ay tinamaan ng malakas, at sa mahinang tunog, sila ay umatras ng isa-isa, at damaloy ang dugo mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Nagulat ang lahat nang makitang ang Panginoon ng Asul na Dragon ay bumantong hininga lamang ng malamig, at si Luo Huaming at ang iba pa ay nasugatan. Lihim na natuwa si Nangang Chun.
Malinaw, ang kanilang kamahalan na asul na dragon ay wala sa loob ng 10,000 taon, at ang kanyang lakas ay muling nasira, at siya ay mas malakas kaysa dati. Ang Lord of Blue Dragon ay malamig na tumingin kay Luo Huaming, ang aking mga disipulo ay pinatay, at ang mga ninuno ng aking Blue Dragon Chamber of Commerce ay pinatay. Ilang tao ang namatay. Ngayon, ako ay papatay ng 100 beses na mas maraming tao kaysa sa iyong Tungtian Divine Sect. Binago ni Luo Huaming at ng mga master ng Tungtian Divine Sect ang kanilang mga mukha. Mamatay. Biglang sinampal ng Lord of Blue Dragon si Luo Huaming at ang mga master ng Tungtian Divine Sect ng palm print, at ang isang palm print na tumatakip sa langit ay sumabog sa tuktok ng Luo Huaming at iba pa gamit ang puwersa ng Mount Tai. Malinaw, gusto ng Lord of Blue Dragon na durugan ang lahat ng Luo Huaming at daan-daang tao sa pulp gamit ang isang palad. Bago bumagsak ang palm print, isang nakakatakot na puwersa ang bomb alot kay Luo Huaming at sa iba pa. Sa ilalim ng nakakatakot na kapangyarihang ito, naramdaman ni Luo Huaming at ng iba pa ang kanilang buong katawan na lumubog, at nalaman na ang kanilang banal na kapangyarihan ay tumigas at hindi na ma-activate. Nagulat si Luo Huaming. Anong klaseng kapangyarihan ito? Maaari nitong gawin ang banal na kapangyarihan ng mga tao na hindi gumana. Kung hindi ma-activate ang banal na kapangyarihan, paano tayo lalaban? Tiningnan ni Luo Huaming at ng iba pa ang patuloy na bumabagsak na lakas ng palad na nagkatikip sa langit, at hindi nila maiwasang magmukhang desperado. Nang akala ni Luo Huaming at ng iba pa ay mamamatay na sila, biglang yumanig ang langit, hindi, ang buong kalawakan ay yumanig ng husto, at ang malawak na kadiliman ay bumulwak mula sa Kanglong Treasury. Muling nahulog ang mundo sa walang katapusang kadiliman. Ang kapangyarihan ng kaguluhan ay marahas na winasak ang mundo. Nang makita ang pamilyar na eksenang ito, nanlaki ang mga mata ng lahat. Boom! Biglang, isang malaking fist print ang lumabas sa Kanglong Treasury at tumama sa palm print ng Kanglong Lord. Ang hindi magagapi na print ng palad ng Kanglong Lord ay sumabog, naging gulo, at pinagsama sa kaguluhan. Nawala ang desperadong panggigipit kay Luo Huaming at sa iba pa. Matapos mabutas ang Chaos Dark Fist print sa sky covering palm print, patuloy itong umaatake sa mga tao ng Kanglong Chamber of Commerce. Ang mga tao ng Kanglong Chamber of Commerce ay natakot. Tulad ng pag-address ng mga tao ng Kanglong Chamber of Commerce sa takot, ang Panginoon ng Kanglong ay hamampas ng isang palad, na nagpakalat ng Chaos Dark Fist print. Gayunpaman, ang natitirang kapangyarihan ng Chaos Darkness ay nagmadali pa rin sa mga tao ng Kanglong Chamber of Commerce pabalik-balik, at ang mga tao ng Kanglong Chamber of Commerce ay nabigla pa rin. Sa mata ng mga tao, dalawang figure ang lumabas sa Kanglong Treasure House. Tama, ito ay dalawang figure. Naglakad siyang Xiaotian sa harapan, at isang malaking berdeng dragon ang nakapulupot sa kanyang katawan. Sinundan siya ng itim na aso. Nang makitang nawala ang Green Blood Dragon Ancestor sa tabi niyang Xiaotian, at may karagdagang berdeng dragon, lahat ay nagulat. Hindi na pinansin ng Panginoon ng Kanglong si Luo Huaming at ang iba pa, at ang kanyang mga mata ay bumaling kay Yang Xiaotian at sa Green Blood Dragon Ancestor. Sa pagtingin sa malaking katawan ng dragon ng Green Blood Dragon Ancestor, hindi niya maiwasang magmukhang kahina-hinala. Sa pagdududa, ang mga mata ng Blue Dragon Lord ay napuno ng nakamamatay na layunin, Yang Xiaotian, dahil wala ka na, maganda iyan, haharapin muna kita, at pagkatapos ay durugan si Luo Huaming at ang iba pa hanggang mamatay. Pagkatapos ay pumunta sa Tungtian Divine Sect at sirain ang Tungtian Divine Sect. Hintayin mong bumalik si Hong Feng, at papatayin ko siya ulit. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, biglang sumuntok si Yang Xiaotian. Nang sumuntok si Yang Xiaotian, umungal ang magulong dark power, at kasabay nito, sinundan ng Blue Blood Dragon Ancestor ang kamao ni Yang Xiaotian upang patayin ang Blue Dragon Lord, at ang malaking dragon claws na parang bundok ay agad na sumampal sa harap ng Blue Dragon Lord. Nang makita ito, nanlamig ang mga mata ng Blue Dragon Lord, at bigla siyang sumuntok. Blue Dragon Divine Fist. Ang banal na kapangyarihan ng kanyang buong katawan ay naging mga higanteng dragon. Ang dragon ay umungal, na sinamahan ng kanyang kapangyarihan ng kamao upang patayin ang kapangyarihan ng kamao ni Yang Xiaotian at ang Blue Blood Dragon Ancestor. Boom! Nang maisip ng Lord of Asher Dragon na ang kanyang suntok ay sumabog sa lakas ng kamao ni Yang Xiaotian at sa Blood Dragon Ancestor, nalaman niyang ang Chaos Fist power ni Yang Xiaotian at ang Blood Dragon Ancestor ay talagang sinira ang kanyang Dragon Fist power. Nagpatuloy siya sa pag-atake sa kanya ng hindi mapigilan na puwersa, at ang bilis ay napakabilis na ang kalawakan ay umuungal. Ang Panginoon ng Asher Dragon ay nagulat at umiwas sa gulat. Nilampasan siya ng Chaos Fist power ni Yang Xiaotian. Ang nakakatakot na Chaos power ay kinamot ang kanyang robe at gumawa ng tuloy-tuloy na putok. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Ang Chaos Fist power ay sumabog sa lupa, at nabasag ang lupa.
Lumingon ang Blood Dragon Ancestor, at ang malabundok na mga kuko ng dragon ay nagpatuloy sa pag-atake sa Lord of Azure Dragon. Itinaas ng Lord of Azure Dragon ang kanyang palad para harangin ito sa gulat. Bang! Naramdaman lamang ng Lord of Azure Dragon ang isang malakas na puwersa na paparating, at hindi niya nagawang pigilan ang puwersang ito, at napailing at lumipad palabas, at ang buong tao ay nahulog sa malayong mga bundok. Ang mga bundok ay gumuho. Ang langit ay puno ng mga sirang bato. Nagpatuloy ang tunog. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Nakita ito ng lahat, huminga, at tumingin kay Yang Xiaotian at sa Blue Blood Dragon Ancestor sa gulat. Walang sino mang umasa na si Yang Xiaotian ay makakarating sa ikapitong antas ng langit na Diyos. Walang inaasahan na ang asul na dragon sa tabi ni Yang Xiaotian ay magiging napakalakas. Dapat mong malaman na kahit na hindi ginamit ng Lord of the Blue Dragon ang kapangyarihan ng pinagmulan ng Blue Dragon Continent, mas malakas pa rin ang kanyang lakas kaysa sa 10 dakilang ninuno ng espada. Higit pa rito, pagkatapos umalis dito sa loob ng 10,000 taon, ang Lord of the Blue Dragon ay gumawa ng panibagong tagumpay. Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya napigilan ang kapangyarihan ng mga kuko ng dragon ng Blue Blood Dragon Ancestor. Gaano kalakas ang asul na dragon sa tabi ni Yang Xiaotian? Ang mga masters ng Blue Dragon Chamber of Commerce ay orihinal na nasa sabik, ngunit sila ay natulala. Ang mga nabasag na bundok ay biglang sumabog, at ang figure ng Lord of the Blue Dragon ay dahan-daang lumabas. Ang Lord of the Blue Dragon ay may dugo sa sulok ng kanyang bibig, at ang kanyang baluti ay nawala ang ningning. Napatingin ang lahat sa Lord of the Blue Dragon at napabuntong hininga. Kahit sino ay maaaring makakita na ang Lord of the Azure Dragon ay malubhang nasugatan ng kuko ng Green Blood Dragon Ancestor kanina lang. Tumingin si Yang Xiaotian sa Lord of the Blue Dragon na sinampal ng walang pakialam, "Wingkan mo kami." Wasakin ang Tungtian Divine Sect. Liang Yao, ngayon ang Blue Dragon Continent ay kung saan ka mamamatay. Ang Panginoon ng Asul na Dragon na si Liang Yao ay natigilan, pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, tumawa, at ang kanyang mga mata ay nahulog kay Yang Xiaotian at sa Blue Blood Dragon Ancestor, "Dito ako ililibing. Ikaw lang. Ako ang Panginoon ng Asul na Dragon. Hanggat ako pa rin ang Panginoon ng Asul na Dragon, hanggat ang orihinal na kapangyarihan ng Blue Dragon Continent ay naroon pa, hindi ako mamamatay." Yang Xiaotian, ngayon, dapat kang mamatay. Tumingin siya sa Blue Blood Dragon Ancestor na nakasalikop kay Yang Xiaotian, "Ikaw ang Blue Blood Dragon Ancestor, tama ba? Hindi ko inaasahan na hindi ka papatay." Ang mga salita ng Lord of the Blue Dragon ay nakakasira ng lupa, at lahat ay nagulat. Ano, siya ang Blue Blood Dragon Ancestor? Ang Supreme Dragon Ancestor of the Great Dragon God Cult. Hindi siya pinatay ni Shenren Sword Ancestor. Maging sina Luo Huaming at Nangang Chun ay nagulat. Malinaw na hindi nila inaasahan na ang asul na dragon sa tabi ni Yang Xiaotian ay ang Blue Blood Dragon Ancestor ng nakaraan. Ang Blue Blood Dragon Ancestor ay nakapulupot sa katawan ni Yang Xiaotian, nakatingin sa Panginoon ng Azure Dragon. Ang kanyang mga mata ay malamig, "Oo, ako ang ninuno ng Blue Blood Dragon ng nakaraan. Noon, pinutol ng iyong amo ang aking mga litid ng dragon at sinira ang aking sigla. Ngayon, puputulan ko ang iyong buong katawan ng mga banal na ugat at sisirain ang iyong banal na dagat." Ang Lord of the Azure Dragon ay tumawa, ang kanyang mga mata ay mabangis, "Hindi ka pinatay ng aking amo noon. Ngayon, papatayin kita, patayin ka lang, inumin mo ang iyong dragon pill para gumawa ng mga tabletas." Sa pagsasalita tungkol dito, ang kanyang buong katawan ay sumisikat sa liwanag, at ang mga di nakikitang puwersa ay lumundag mula sa lahat ng sulok ng Azure Dragon Continent patungo sa kanyang buong katawan. Ito ang pinagmula ng kapangyarihan ng Azure Dragon Continent. Naramdaman ang pamilyar na pinagmula ng kapangyarihan ng Azure Dragon Continent, ibinuka ng Lord of the Azure Dragon ang kanyang mga kamay at pinakawala ng hindi magagapi na kapangyarihan sa kanyang katawan. Nang makita ang Panginoon ng Kanglong na nagsimulang pagsamahin ang kapangyarihan ng kontinente ng Kanglong, ang mga Panginoon ng malupit na palasyo ay lihim na natuwa, at sinabi kay Nangang Chun, isinasama ng kanyang kamahalan Kanglong ang kapangyarihan ng kontinente ng Kanglong. Mamamatay si Yang Xiaotian. Nakita ni Nangung Chen ang Panginoon ni Kanglong na isama ang kapangyarihan ng kontinente ng Kanglong, at ito ay lumuwag din. Kapag ginamit ng inisyatibo ni Kanglong ang kapangyarihan ng kontinente ng Kanglong, matutukoy ang pangkalahatang sitwasyon. Walang posibilidad na makatakas si Yang Xiaotian. Nakita ni Luo Huaming at ng iba pa ang Panginoon ng Kanglong na nagsimulang isama ang kapangyarihan ng Kanglong Continental. Nang makita na ang Panginoon ng Kanglong ay nagsimulang isama ang kapangyarihan ng kontinente ng Kanglong, humikab, at nagkaroon ng mainit na hininga, at hindi pa rin ito interesado. Tila kahit na pinagsanib ng Panginoon ni Kanglong ang kapangyarihan ng Kanglong Continental, nabigo itong maakit ang interes nito.
Sa kapangyarihan ng pinanggalingan ng kontinente ng Kanglong, ang hininga ni Kanglong ay lumalakas at ang lakas ng katawan ay lumalakas at lumalakas. Naramdaman ng hindi magagapi na kapangyarihan sa Panginoon ng Kanglong, ang mga master ng Kanglong Chamber of Commerce ay nasa sabik, at ang ilang mga ninuno ay sumigaw pa, ang iyong kamahalan ay hindi magagapi. Your Majesty Invincible. Parami ng parami ang mga masters ng Kanglong Chamber of Commerce ang sumigaw. Sa oras na ito, biglang sinuntok ni Big Silongzo ang Panginoon ng Kanglong. Aba, sa lakas ng fisting ni Big Silongzo, mabangis ang espasyo, at agad na pinatay ng kapangyarihan ng terorista ang Panginoon ng Kanglong. Sinuntok din ng Panginoon ng Kanglong ang parehong suntok. Bumang sa Blood Dragon Ancestral Fist. Nagkaroon ng malakas na ingay. Ang puo ng Kanglong ay binomba at napaatras, ngunit hindi na siya commandat gaya ng dati. Malinaw, pagkatapos pagsamahin ang kapangyarihan ng ilan sa kontinente ng Kanglong, ang kapangyarihan ng Panginoon ng Kanglong ay tumaas ng husto. Ang Panginoon ng Kanglong ay tumingin sa ninuno ng Blood Dragon, walang silbi, sa tingin mo ba ay maaabala nito sa akin ang kapangyarihan ng pinagmulan ng kontinente ng Kanglong? Sa pagsasalita tungkol dito, ang kanyang buong katawan ay umaalon, at ang kapangyarihan ng pinagmulang continental ng Kanglong ay muling bumuhos dito. Sa kanyang katawan. Sa wakas, ganap na pinagsanib ng Panginoon ng Kanglong ang kapangyarihan ng kontinente ng Kanglong. Yang Xiaotian, mamatay ka para sa akin. Bigla siyang sinuntok ng Panginoon ng Kanglong kay Yang Xiaotian. Balak niyang lutisin muna si Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ay Diyos lamang ng langit. Sa kanyang opinyon, si Yang Xiaotian ang pinakamadaling lutisin. Matapos pagsamahin ang kapangyarihan ng Kanglong Continental, ang obra maestra na kapangyarihan ni Kanglong ay malawak at hindi magagapi, lumipas ang kapangyarihan ng boxing, nanginginig ang espasyo, at ang nakapalibot na espasyo ay tila hindi kayang tiisin ang kanyang lakas. Ang madilim at magulong kapangyarihan ni Yang Xiaotian ay nanginginig. Nang makitang hikayatin ni Yang Xiaotian ang kaguluhan at madilim na kapangyarihan, ngumisi ang Panginoon ni Kanglong. Bagamat malakas ang magulong God Grid, si Yang Xiaotian ay Diyos lamang ng langit. Kahit na malakas ang magulong God Grid, imposibleng harangan siya. Boom! Nakipagkamao siya kay Yang Xiaotian. Sa sandaling binomba ang kapangyarihan ng fisting ni Kanglong kay Yang Xiaotian, lumabas si Yang Xiaotian na may dalang gintong maskara ng apoy. Niyanig ng golden flames ang liwanag. Tumayo si Yang Xiaotian. Nagulat ang Panginoon ng Kanglong at nagulat ang mga master sa eksena. Ano ang kapangyarihan nitong gintong apoy? Pagtatanggol ba ng Diyos? Nang magulat ang lahat, hinimok ni Yang Xiaotian ang hanay ng mga batong espiritu sa kanyang kamay. Biglang sumabog ang kapangyarihan ng Infinite Array sa master ng Kanglong. Naramdaman ang lakas ng pambobomba, bamantong hininga ang Panginoon ni Kanglong, maliit, Yang Xiaotian sa tingin mo ay makakasakit sa akin. Speaking of this, bigla niyang ikanaway ang palad niya. Ang kapangyarihan ng kontinente ng Kanglong ay parang isang malaking alon. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Yang Xiaotian ng malaking porma sayon ay biglang naglaho. Hindi, ito ay eksaktong espasyo sa paligid ng Panginoon ng Kanglong. Nang natigilan ang Panginoon ng Kanglong, biglang umikot ang espasyo, at nagbago ang kanyang mga mata, at nakarating na siya sa isang bakanteng espasyo. Sa pagtingin sa biglaang paglitaw, ang Panginoon ng Kanglong ay nagkamali, at nang gusto niyang hikayatin ang kapangyarihan ng Kanglong Continental na basagin ang espasyo, nalaman niyang hindi niya maramdaman ang kapangyarihan ng pinagmula ng kontinente ng Kanglong. Ang Panginoon ng Kanglong ay hindi kapanipaniwala, at hindi kapanipaniwalang hikayatin ang kapangyarihan ng kontinente ng Kanglong. Ngunit ito ay katulad pa rin ng ngayon. Ang kapangyarihan ng kontinente ng Kanglong, na kakasanib pa lamang, ay naglaho, at tuluyang nahiwalay ng isang di nakikitang puwersa. Ito, nang hindi kapanipaniwala ang master ng Kanglong, lumabas sa kawalan sina Yang Xiaotian at Big Silongzo. Ito ang aking mahiwagang espasyo. Malamig na sinabi ni Yang Xiaotian, narito ay ganap na nakahiwalay sa labas, hindi mo mararamdaman ang kapangyarihan ni Kanglong. God Array Space. Nagalit ang Panginoon ng Kanglong, imposible. Imposibleng magkaroon ng ganitong mahiwagang porma sayon. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Walang kalokohan si Yang Xiaotian. Ang kaguluhan at madilim na mga Diyos ay hinimok. Bigla niyang sinuntok ang master ng dragon. Kahit na ang pangunahing lakas ni Kanglong ay malakas, ngunit kung wala ang kapangyarihan ng kontinente ng Kanglong, kung paano lalabanan ang kapangyarihan ng mga ninuno ng asol na dugo dragon, at agad na binaril, at pagkatapos ay ang dibdib ng magulong kadiliman ni Yang Xiaotian ay nontog sa dibdib. Bumagsak ang Panginoon ni Kanglong sa dulo ng espasyo at nag-spray ng malaking dugo.
Hindi tumigil si Yang Xiaotian, at ang Baye de Lungzhou ay muling umatake at pumatay. Sa pagkakataong ito, direktang hinimok ni Yang Xiaotian ang larangan ng mga espada, at ito ang larangan ng mundo, hindi mabilang na mga espada, at ang larangan ng dalawang espada ay nagsanib. Ang lakas ay tumataas, at ang walang katapusan na mga espada at walang katapusan na mga espada ay naspray mula sa espasyo ng sword field. Sa labas, patuloy niyang pinapatay ang Panginoon ni Ziyang Kanglong. Ang obra maestra ni Kanglong ay suportado ng buong katawan, at nilabanan niya ang mga espada ng langit at lupa at mga espadang walang hanggan. Gayunpaman, sa sandaling nilabanan niya ang larangan ng espada ni Yang Xiaotian, muli siyang binaril ng mga kuko ni Big Sea Dragon. Nang binaril ang Panginoon ng Kanglong, nawala ang kanyang kapangyarihan sa pagtatanggol, at ang walang katapusang espada ay binomba sa kanya, at ang Panginoon ng Kanglong ay nadismaya ng paulit-ulit, tulad ng bawat pulgada ng kalamnan sa buong katawan na sumasayaw. Nag-spray ng dugo ang Panginoon ng Kanglong. Galit na galit siya na inabuso siya ng isang Diyos ng Kanglong. Yang Xiaotian, hindi mo ako mapapatay. Ako ang Panginoon ng Kanglong. Ang Panginoon ng Kanglong ay umungal ng galit, ang buong katawan ay umaalon, at ang katawan ng dragon ay nakalabas. Isang malaking Kanglong ang lumitaw sa Magic Array Space. Gayunpaman, nang mailabas niya ang katawan ng Kanglong, binaril siya sa lupa ng kuko ng Blood Dragon Zulong. Pagkatapos, ang Blood Dragon Ancestral Dragon's Claw ay nagpatuloy sa pagbaril, at ang dugo ni Kanglong ay blur. Hinimok ni Yang Xiaotian ang larangan ng dalawang espada at direktang binomba ang kabaligtaran na kaliskis ng kalaban. Sumigaw ang Panginoon ng Kanglong, at galit na tinitigan niya si Yang Xiaotian. Sa kanyang mga mata, siya ay pumapatay at napupuot. Yang Xiaotian, ako ay isang disipulo ng pamilyang Kanglong ng kontinente ng Zulong, nang ahas kang patayin ako. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay bumabagsak, at ang langit at lupa na sword gas at walang katapusang sword gas ay binomba muli ang kanyang kabaligtaran na kaliskis. Ang kabaligtaran na kaliskis ay ang pinakamahina para sa pagtatanggol ng dragon. Dalubhasa si Yang Xiaotian sa pag-atake sa kabaligtaran na kaliskis nito. Ang Panginoon ng Kanglong ay sumigaw ng paulit-ulit, ang kanyang buong katawan ay inalalayan, at gusto niyang kumawala mula sa asol na dugong Dragon Ancestral Claws, ngunit ang Blue Blood Dragon Ancestral Dragon Claws ay parang isang magulong bakal, at hindi siya makawala. Hinimok ni Yang Xiaotian ang lakas ng dalawang espada at patuloy na pinatay ang kabaligtaran na sukat sa kabilang partido. Ang Panginoon ng Kanglong ay umungal at sumigaw, nakatitig kay Yang Xiaotian, na parang itinatak si Yang Xiaotian sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa. Dahil mabitag lang ng Divine Array Space ang kalaban sa loob ng quarter ng isang oras, dapat patayin niyang Xiaotian ang Lord of the Asher Dragon bago mawala ang Divine Array Space. Sa ilalim ng paghihimok ng magulong Dark Godhead na kapangyarihan ni Yang Xiaotian, ang sword energy ng dalawang sword domain ay parang torrent, na patuloy na binobomba ang reverse scale ng kalaban. Biglang sumabog ang isang misteryosong kapangyarihan sa katawan ng Asher Dragon na parang isang natutulog na bulkan. Ang kapangyarihang ito ay napakalakas na talagang napawi nito ang mga kuko ng dragon ng Blue Blood Dragon Ancestor. Ang Panginoon ng Asher Dragon ay sumabog sa hangin. Nagulat si Yang Xiaotian. Hindi ko inasahan na may napakalakas na kapangyarihan na nakatatak sa katawan ng Asher Dragon. Ang kapangyarihang ito ay dapat nasilyuhan sa katawan ng Asher Dragon ng malalakas na lalaki ng Asher Dragon Clan, at ay activate kapag ang Panginoon ng Asher Dragon ay pinagbantaan ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, bagaman malakas ang kapangyarihang ito, hindi ito magtatagal at mawawala. Yang Xiaotian, mamatay ka. Ang Lord of the Asher Dragon ay kumawala mula sa mga kuko ng dragon ng Blue Blood Dragon Ancestor, ang kanyang mga mata ay duguan, at baliw niyang binomba si Yang Xiaotian. Ang kapangyarihan nito ay napakalakas na hindi ito mas mahina kaysa sa Jade Blood Dragon Ancestor. Ngunit sa sandaling pumutok siya sa harap ni Yang Xiaotian, naharang siya ng Golden Flame Light Shield ni Lord Ding. Hindi lang iyon, ang Lord of the Blue Dragon ay napailing sa kapangyarihan ni Lord Ding. Ang Lord of the Blue Dragon ay bumagsak sa lupa at tumingin sa Golden Flame Light Shield sa katawan ni Yang Xiaotian na may hindi kapani-paniwalang mukha. Kahit na nagising ang kapangyarihang nakatatak sa kanyang katawan, hindi pa rin niya masira ang Golden Flame Light Shield ni Yang Xiaotian. Hindi lang niya ito masira, kundi napailing din siya ng Golden Flame Light Shield. Anong uri ng power defense itong Golden Flame Light Shield? Sa sandaling ito, sinampal ng Blue Blood Dragon Ancestor ang Lord of the Blue Dragon. Ang Panginoon ng Asol na Dragon ay umungal ng galit at sumabog sa ninuno ng Blue Blood Dragon. Ang marahas na puwersa ay tumangay, at ang espasyo ng God Formation ay nayanig. Hinarang ng Lord of Asher Dragon ang pag-atake ng Blue Blood Dragon Ancestor, ang kanyang katawan ay puno ng dugo, at tumawa siya ng malakas. Yang Xiaotian, sinabi kong hindi mo ako mapapatay. Ang iyong Divine Array Space ay hindi magtatagal.
Kapag ito ay bumagsak, ito ang iyong kamatayan. Malamig ang mga mata ni Yang Xiaotian talaga. Habang matagumpay na tumatawa ang Lord of Azure Dragon, biglang, nakita niya ang isang gintong higanteng tripod na lumilipad palabas sa katawan ni Yang Xiaotian, at ang gintong higanteng tripod ay nagninangas na may naglalagablab na gintong apoy sa buong paligid. Ang gintong apoy na ito ay eksaktong kapareho ng gintong apoy ng katawan ni Yang Xiaotian. Ang gintong higanteng tripod na ito ay bumagsak sa hangin at agad na lumaki ng 10,000 beses o 100,000 beses na mas malaki, at binaril siya ng may kapangyarihang sirain ang mundo. Bago pa makapag-react ang Lord of Azure Dragon, pinasabog siya ng Tripod Master sa lupa ng espasyo. Marahas na yumanig ang espasyo. Ang mga kaliskis ng dragon ng Lord of Azure Dragon ay sumambulat sa buong katawan niya, at nakakagulat na mga marka ng dugo sa buong katawan niya. Ang Panginoon ng Azure Dragon, na punong-puno ng enerhiya, ay sumabog na sa mukha ng dugo. Tumingin siya kay Ding Ye na sasabog na sa buong Divine Array Space sa takot. Anong klaseng ding ito? Isa ba itong Chaos Artifact? O isang Creation Artifact? Sa oras na ito, muling hinimok ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng dalawang domain ng espada. Ang Heaven and Earth Sword Chi at ang Infinite Sword Chi ay nag-spray out, ganap na sumasabog sa reverse scale ng kalaban. Nag-spray ng dugo. Ang Panginoon ng Asul na Dragon ay sumigaw at umungal sa bingit ng kamatayan, Yang Xiaotian, kung mayroon kang lakas ng loob, labanan mo ako ng personal. Kung mayroon kang lakas ng loob, huwag mong gamitin ang kapangyarihan ng pinagmulan, sugpuin ang iyong kaharian sa ikapitong antas ng langit na Diyos at labanan mo ako. Malamig na sabi ni Yang Xiaotian. Nabulunan ang Lord of the Blue Dragon. Ang Heaven and Earth Divine Sword at ang Infinite Divine Sword ay lumitaw sa mga kamay ni Yang Xiaotian at direktang sinaksak sa reverse scale ng kalaban. Ang Panginoon ng Asul na Dragon ay nagpupumiglas, ngunit walang resulta. Sa wakas, dahan-dahan siyang huminto sa pagpupumiglas. Nang tumigil ang Lord of the Blue Dragon sa pakikibaka, ang Divine Array Space ay tuluyang nawala. Ang katawan ng Lord of the Blue Dragon ay nahulog, na nagwasak sa hindi mabilang na mga gusali ng punong tanggapan ng Blue Dragon Chamber of Commerce. Dugo, nabahiran ang Kanglong Chamber of Commerce kahit saan. Natigilan ang lahat sa eksena. Ang lahat sa Kanglong Chamber of Commerce ay lalong hindi makapaniwala. Patay. Kamahalan Kanglong. Ang isang matandang ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce ay sumigaw na may nanginginig na boses, ngunit ang kanyang buong katawan ay tila naubos ng lahat ng lakas, at ang boses na kanyang sinigaw ay napakahina. Ikinalat ni Yang Xiaotian ang magulong dark power, lumapit sa katawan ng Lord of the Kanglong, at iwinagayway ang magic sword sa kanyang kamay. Sa isang kaluskos, ang ulo ng Panginoon ng Kanglong ay gumulong pababa. Sa pagtingin sa gumugulong na ulo ng Panginoon ng Kanglong, ang mga mukha ng mga tao sa Kanglong Chamber of Commerce ay namutla at walang dugo sa isang iglap, at ang malalakas na lalaki sa paligid ay nagulat din. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Kamahalan Kanglong. Biglang sumigaw sa pighati at galit ang maraming master ng Kanglong Chamber of Commerce. Ang ilang mga master ng Kanglong Chamber of Commerce ay mabilis na sumugod kay Yang Xiaotian, at ang Blue Blood Dragon Ancestor ay tinangay ang buntot ng dragon at direktang pinasabog ang lahat. Humakbang si Yang Xiaotian at inilagay ang katawan at ulo ng Lord of the Blue Dragon sa bilong Tianding. Bilang isang asul na dragon, ang Lord of the Blue Dragon ay may purong dugo ng dragon, na maaaring magamit upang pinuhin ang mga table task ng dragon sa hinaharap. Pagkatapos, nakita ni Yang Xiaotian ang space artifact ng kabilang partido at kinuha ito. Bilang Lord of the Blue Dragon Continent, ang Lord of the Blue Dragon ay dapat magkaroon ng maraming kayamanan sa space artifact. Gayunpaman, hindi ito tiningnan ni Yang Xiaotian, at lumingon kay Chen Li ng Blue Dragon Chamber of Commerce. Na si Chen Li ay ang pinakamatandang disipulo ni Li Kai at ang tanging natitirang disipulo ng Lord of the Blue Dragon. Nang makita ni Chen Li si Yang Xiaotian na nakatingin sa kanya, ang kanyang mukha ay nagbago ng gusto at gusto niyang lumipad palayo. Ngunit bago siya gumalaw, siya ay sumabog sa isang madugong ambon ng enerhiya ng espada na bumubulusok mula sa palad ni Yang Xiaotian. May iba pa bang gustong kumilos? Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang lahat. Ang mga tao ng Blue Dragon Chamber of Commerce ay nang ahas na magalit ngunit hindi nang ahas na magsalita. Ang mga mata ni Yang Xiaotian ay nahulog sa mga tao ng Juqing Palace. Alam niya na ang Juqing Palace ay palaging may mabuting pakikitungo sa Blue Dragon Chamber of Commerce. Nang makita ni Nan Gongqiu ng mga mata ni Yang Xiaotian na bumagsak sa kanya, natakot siya kaya ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi nang ahas na tumingin kay Yang Xiaotian. Nang makitang walang kumikilos, lumapit si Yang Xiaotian sa kanyang nakatatandang kapatid na si Luo Huaming, at pagkatapos ay pinamunuan nila ni Luo Huaming ang isang grupo ng mga masters ng Tongtian sect upang sumilip sa hangin at umalis.
Pagkaalis ni Yang Xiaotian, lahat ay tumingin sa mga guho at mantsa ng dugo sa buong lupa ng Kanglong Chamber of Commerce, at walang nagsalita ng mahabang panahon. Kamahalan. Maraming mga master ng Kanglong Chamber of Commerce ang dumating sa lugar kung saan namatay ang Panginoon ng Kanglong, lumuhod, at sumigaw sa dalamhati. Pagkatapos bumalik sa Tungtian sect, hiniling ni Yang Xiaotian kay Tungtian Chamber of Commerce na simulan ang pagsasanib at pagsamahin ng mga puwersa at kapangyarihan ng iba't ibang bahagi ng Kanglong Chamber of Commerce. Sa palasyo ng Tungtian sect, binuksan ni Yang Xiaotian ang space artifact ng Panginoon ng Kanglong. Ang ikinagulat ni Yang Xiaotian ay mayroon talagang maraming pinagmulang enerhiya sa space artifact ng Panginoon ng Kanglong, na may higit sa 2,000. Bilang karagdagan sa pinagmulang enerhiya, mayroon ding maraming primordial na enerhiya, buhangin ng panahon, at kulog at tubig ng Hunyuan Heavenly Tribulation. Mayroong higit pang mga Divine Spirit Veins, higit sa 200. Bilang karagdagan sa mga ito, mayroon ding isang immature Thunderflame Tyrannosaurus Ginseng. Ang Thunderflame Tyrannosaurus Ginseng ay napakabihirang at isang bihirang banal na gamot ng Dragon Clan. Kapag mature na, ang nakapagpapagaling na epekto ay maihahambing sa banal na gamot ng 10-10 milyong taon. Sa pagtingin sa wala pang gulang na Thunderflame Tyrannosaurus Ginseng na ito, gumalaw ang puso ni Yang Xiaotian at inilagay ito sa Xiantian Zirang. Oo naman, sa ilalim ng epekto ng Xiantian Zirang, ang Thunderflame Tyrannosaurus Ginseng ay kumikinang at nagsimulang lumaki ng dahan-dahan. Kung magpapatuloy ito, ang Thunderflame Tyrannosaurus Ginseng ay magiging mature sa loob ng 1 taon. Sa oras na iyon, lulunukin niya ito at pinino. Hindi lamang mapapabuti ang kanyang lakas, ngunit ang kanyang Tego Shilongju ay dapat ding makalusot sa huling bahagi ng 16 na antas. Nang makita ito, hinayaan ni Yang Xiaotian ang Thunderflame Tyrannosaurus Ginseng na lumago ng mag-isa, at nagsimula siyang umatras at pinuhin ang pinagmulang enerhiya at primordial energy na nakuha sa pagkakataong ito. Unang pinino ni Yang Xiaotian ang higit sa 3,000 origin chi. Matapos masira ang 7 antas ng Heavenly God, tumaas ang kanyang bilis ng pagpino, at kaya niyang pinuhin ang 30 origin chi sa isang araw. Pagkaraan ng 4 na buwan, napino niya ang higit sa 3,000 origin chi. At ang kanyang lakas ay sumabog din mula sa unang bahagi ng 7 antas ng langit na Diyos hanggang sa tuktok ng gitnang yugto ng 7 antas. Kalahating hakbang lang ang layo mula sa huling yugto. Matapos pinuhin ang higit sa 3,000 origin chi, ang kanyang origin God body ay paulit-ulit na nakapasok, na umabot sa gitnang yugto ng 11 antas. Ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian ang pagpino ng Hongmeng Chi nang walang tigil. Pino niya ang 60 Hongmeng Chi araw-araw. Pagkaraan ng mahigit 4 na buwan, nang mapino niya ang lahat ng Hongmeng Chi sa kanyang katawan, sa wakas ay nalampasan niya ang tuktok ng huling yugto ng 7 antas ng langit na Diyos. Nang makitang napino niya ang halos 8,000 Hongmeng Chi para makalusot mula sa tuktok ng gitnang yugto ng 7 antas ng langit na Diyos hanggang sa tuktok ng huling yugto ng 7 antas ng langit na Diyos, napasimangot si Yang Xiaotian. Sa ganitong bilis, kapag nalagpasan niya ang kaharian ng Panginoon ng Diyos, ang epekto ng Hongmeng Chi sa kanya ay magiging napakahina. Sa pangkalahatan, ang Hongmeng Chi ay isang bihirang kayamanan para sa malalakas na lalaki sa God King Realm, ngunit nililinang niya ang Chaos King Godhead, na nangangailangan ng sobrang lakas. Kapag naabot niya ang God Lord Realm, maaaring kailanganin niya ang Hongmeng Divine Fruit. Ngunit ayon sa rate ng paglago ng kanyang Hongmeng Divine Tree, aabutin ng hindi bababa sa 1,000 taon upang makagawa ng Hongmeng Divine Fruit. Sa makatuwid, kailangan niyang patuloy na maghanap ng higit pang ziran upang mapabilis ang paglaki ng Hongmeng Divine Tree. Dahil hindi pa mature ang Thunderflame Tyrannosaurus Ginseng, nilalamon ni Yang Xiaotian ang Destiny Divine Fruit para magsanay sa gabi, at binabasa ang mga kasanayan at sikreto ng pagbuo ng Heavenly Demon Temple at ng Great Dragon Treasure sa araw, at inaayos ang pang-11 antas ng Divine Formation. Kasabay nito, hiniling ni Yang Xiaotian sa kanyang nakatatandang kapatid na si Luo Huaming na tulungan siyang magtanong tungkol sa pinagmulan ng kontinente ng Kanglong. Ngayong patay na ang Panginoon ng Kanglong, ang pinagmulan ng kontinente ng Kanglong ay walang may-ari. Kung maaari niyang pinuhin at kontrolin ito, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa kontinente ng Kanglong ay madidagdagan ng maraming beses sa hinaharap. Pagkaraan ng 1 buwan, sinabi sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid na si Luo Huaming na bago si Liang Yao, ang Panginoon ng Kanglong, ay naging Panginoon ng Kanglong, madalas siyang pumasok sa Cheni Mountains. Nang marinig ito, pumunta si Yang Xiaotian sa Cheni Mountains. Pagkatapos ng maingat at seryosong paghahanap, sa wakas ay natagpuan niya ang pinagmulang pagbuo ng kontinente ng Kanglong sa isang underground space sa isang lugar sa Cheni Mountains. Ang paghahanap ng pinagmulang porma sayon ay isang bagay, ngunit kung ito ay maaaring pinuhin ay isa pa.
Gayunpaman, para kay Yang Xiaotian, na may walang kapantay na porma sayon at nagtataglay ng Chaos Godhead, hindi mahirap pinuhin ang pinagmulang pagbuo ng Kanglong Continent. Sa makatuwid, tumagal lamang ng kalahating taon para ni Yang Xiaotian upang pinuhin ang pinagmulang pagbuo ng kontinente ng Kanglong at ganap na kontrolin ang pinagmulang kapangyarihan ng kontinente ng Kanglong. Nang pinuhin ni Yang Xiaotian ang pinagmulang pagbuo ng kontinente ng Kanglong, ang buong kontinente ng Kanglong ay sumisikat ng liwanag, at ang kapangyarihan ng pinagmulan ay tumagos sa bawat sulok ng kontinente ng Kanglong. Sa sandaling ito, naramdaman ng bilyon-bilyong nilalang sa kontinente ng Kanglong ang kakaibang kontinente ng Kanglong. Ito ang kapangyarihan ng pinagmulan ng kontinente ng Kanglong. Nabawi ng isang tao ang kapangyarihan ng pinagmulan ng kontinente ng Kanglong. Isang matandang ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce ang nakaramdam ng kakaiba sa kontinente ng Kanglong at hindi niya naiwasang magsabi sa pagkagulat. Hindi nagtagal, kumalat ang balita na nabawi na ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng pinagmulan ng kontinente ng Kanglong. Ang kontinente ng Kanglong ay kumukulo. Ang mga masters ng Kanglong Chamber of Commerce, na orihinal na nagtataglay ng kislap ng pag-asa, ay ganap na desperado matapos marinig ang balita, at ganap na pinawi ang huling kislap ng swerte sa kanilang mga puso. Ang Juqing Palace at ang Blood Sword Sect, na nakarinig ng balita, ay nataranta at desperado din. Pagkatapos ng lahat, ang Juqing Palace at ang Blood Sword Sect ay palaging may masamang relasyon sa Tungtian Divine Sect. Ngayong kontrolado na ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng pinagmulan ng kontinente ng Kanglong, ang mga araw ng Juqing Palace at ang Blood Sword Sect ay hindi magiging madali sa hinaharap. Paanong posible na siya, isang taong antas ng Diyos, ay talagang makokontrol ang kapangyarihan ng pinagmulan ng ating kontinente ng Kanglong? Sa Juqing Palace, narinig ni Nan Gongqiu ng balita at ang kanyang mukha ay namutla at hindi makapaniwala. Sinasabi sa Divine Realm na kung gusto mong pinuhin ang pinagmulang pagbuo ng isang kontinente sa Divine Realm at kontrolin ang pinagmulang kapangyarihan ng isang kontinente, dapat ay nasa Divine King level ka man lang. Kahit na para sa pinakamababang antas ng kontinente, dapat ay nasa Divine King level ka o mas mataas. Ngunit si Yang Xiaotian ay malinaw na nasa antas ng Heavenly God lamang. Hindi kahit sa antas ng Divine Lord. Ngunit maaari niyang pinuhin ang pinagmulang pagbuo ng kontinente ng Kanglong. Hindi lamang si Nan Gongqiu nang hindi naniniwala dito, ngunit maraming malalakas na lalaki sa kontinente ng Kanglong ang hindi naniniwala dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang karaniwang tampok ng banal na kaharian. Kung gusto mong kontrolin ang isang kontinente sa Divine Realm, dapat ay hindi bababa sa isang Divine King. Bagamat hindi naniniwala si Nan Gongqiu at ang iba pa, ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ng kontinente ng Kanglong ay patuloy na dumadagsa sa Tungtian Divine Sect at patuloy na binabati sila. Para sa malalakas na lalaking ito mula sa lahat ng panig, hiniling ni Yang Xiaotian sa kanyang nakatatandang kapatid na tanggapin sila, at nagpatuloy siya sa pag-address upang pinuhin ang mature na Thunderflame Tyrannosaurus Ginseng. Pagkalipas ng ilang buwan, ganap na napino ni Yang Xiaotian ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Thunderflame Tyrannosaurus Ginseng, at ang kanyang lakas ay umabot din sa unang bahagi ng ikawalong antas ng Heavenly God gaya ng inaasahan. Pagkatapos magsanay ng isa pang buwan, lumabas si Yang Xiaotian mula sa retreat. Pupunta ka sa Black Demon Continent. Si Luo Huaming ay orihinal na masaya na makitang lumabas si Yang Xiaotian mula sa pag-urong, ngunit bigla siyang nagulat nang marinig ni Yang Xiaotian na pupunta siya sa Black Demon Continent. Tingnan ang forum ng libro nang walang anumang pagkakamali. Tumango si Yang Xiaotian, ilang araw na ang nakalipas sa lungsod ng liwanag, sinabi ng banal na ninuno ng liwanag na nakita niya ang kanyang Panginoon sa kontinente ng itim na demonyo 2 taon na ang nakararaan, kaya gusto kong pumunta sa kontinente ng itim na demonyo upang makita kung mahahanap ko ang aking Panginoon. Siyempre, pumunta siya sa Black Demon Continent hindi lang para hanapin ang kanyang master na si Hong Feng. Nais din niyang pumunta sa Sun and Moon Kingdom sa Black Demon Continent para hanapin ang pang-apat na ranggo na Sun and Moon Divine Fire. Hanggat natagpuan niya ang Sun and Moon Divine Fire, maaari niyang pinuhin ang 5 Tribulations Heaven Grade 9 God Peel. Pagdating ng panahon, pakainin ang Hongmeng Divine Tree ng 5 Tribulations Heaven Grade 9 God Peel, at ang Hongmeng Divine Tree ay lalago ng 2 beses ng mas mabilis. Bilang karagdagan, sinabi ng banal na ninuno ng liwanag na tinanggap ng Panginoon ng oras ang isang rehistradong disipulo sa Black Demon Continent. Nais niyang puntahan at bisitahin ang rehistradong disipulo ng Panginoon ng panahon upang makita kung alam ng kabilang partido ang kinaroroonan ng Panginoon ng oras. Sa paglipas ng mga taon, kahit na nakakuha siya ng maraming oras na buhangin, ang pagpapabuti ng walang hanggang katawan ay mabagal pa rin. Kung mayroong isang puno ng oras, ito ay magiging iba. Dahil alam niyang pupunta si Yang Xiaotian sa Black Demon Continent para maghanap ng master, kumuha si Luo Huaming ng space artifact at sinabing, ito ay regalo mula sa malalakas na lalaki sa nakalipas na 6 na buwan.
Binuksan ito ni Yang Xiaotian at nakitang mayroong libu-libong pinagmulang aura at primordial aura, pati na rin ang maraming time sand at Hanyuan Tianji Thunderwater. Si Yang Xiaotian ay hindi magalang at kinuha ito. Kung tutuusin, kailangan niya agad ang mga bagay na ito para mapabuti ang kanyang lakas. Sa ilang, ang mga Diyos ay mga Panginoon na sa isang panig, ngunit sa God Realm, ang mga Diyos ay maaari lamang ituring na mga ordinaryong malalakas na lalaki, kaya kailangan niyang magsumikap na pagbutihin muna ang kanyang lakas sa Panginoon ng Diyos. Pagkalipas ng ilang araw, si Yang Xiaotian, ang Blue Blood Dragon Ancestor, at ang Black Dog ay umalis sa Kanglong Continent at nagtungo sa Black Demon Continent. Habang papunta sa spaceship, inilabas ni Yang Xiaotian ang libu-libong origin ores at primordial aura na ibinigay sa kanya ng kanyang senior brother at pino ang mga ito para sa cultivation. Bagamat ang Black Demon Continent ay katabi ng Blue Dragon Continent, upang maabot ang Black Demon Continent, dapat dumaan ang isa sa maraming lugar sa dagat, kung saan maraming malalakas na hayop sa dagat. Gayunpaman, sa sorpresa ni Yang Xiaotian at ng Blue Blood Dragon Ancestor, ang kanilang spaceship ay hindi inatake ng mga sea beast nang dumaan sa lugar ng dagat. Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang itim na aso ng may pag-iisip. Matapos dumaan sa maraming lugar sa dagat nang walang anumang panganib, ang dalawang tao at ang aso ay sa wakas ay nakarating sa Black Demon Continent. Kontinente ng Black Demon. Tumingin si Yang Xiaotian sa kontinente na may mahinang itim na demonyong enerhiya na dumadaloy sa kalangitan sa kanyang harapan, at pagkatapos ay pinaandar ang spaceship upang lumipad patungo sa kalapit na lungsod. Pinlano niyang pumunta sa kalapit na lungsod para magtanong muna tungkol sa Sun and Moon Kingdom, at pagkatapos ay pumunta sa Sun and Moon Kingdom para supilan ang Sun and Moon Divine Fire. Sa mga nakalipas na taon, sabik na siyang magsanay at hindi kailanman nagkaroon ng oras na pumunta sa Black Demon Continent. Sa pagkakataong ito ay plano niyang supilan muna ang Sun and Moon Divine Fire, at pagkatapos ay hanapin ang Lord of Time para magparehistro bilang isang disipulo. Pagdating sa kalapit na lungsod, pumunta si Yang Xiaotian at ang kanyang partido sa restaurant, at habang umiinom, tinanong niya ang staff ng restaurant tungkol sa Sun and Moon Kingdom. Oo naman, nang marinig niya ang tungkol sa Sun and Moon Kingdom, kinausap ng staff ng restaurant si Yang Xiaotian tungkol sa ilang kakaiba at kakaibang mga bagay na nangyari sa Sun and Moon Kingdom. Ang kaharian ng araw at buwan ay lubhang sikat sa kontinente ng Black Demon. Noong sinaunang panahon, ang kaharian ng araw at buwan ang unang puwersa sa kontinente ng itim na demonyo, ngunit sinasabing nakakuha ng Sleeping Beauty ang Lord of the Sun and Moon Kingdom. Bagamat ang Sleeping Beauty na ito ay nasa sleeping state, napakaganda niya at puno ng matinding tukso. Nang maglaon, may nagpakalat ng balita na ang Sleeping Beauty ay nagtatago ng sekreto ng Chaos Artifact, na naging sanhi ng mga malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ng Black Demon Continent na sumugod sa kaharian ng araw at buwan upang agawin ang Sleeping Beauty, at sumiklab ang isang digmaang nagwawasak sa mundo. Tumanggi ang Sun and Moon Kingdom na ibigay ang Sleeping Beauty, at kalaunan ay kinubkob ng malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig. Ang kaharian ng araw at buwan ay tumanggi bilang isang resulta, at unti-unting nawasak ang bansa sa paglipas ng mga taon. Noon pa man, ang kaharian ng araw at buwan ay isa ng patay na lugar. Ngunit hanggang ngayon, hindi mabilang na malalakas na lalaki ang patuloy na bumubuhos sa kaharian ng araw at buwan, hindi lamang para hanapin ang kayamanan ng kaharian ng araw at buwan, kundi para mahanap din ang maalamat na Sleeping Beauty. Hindi lang para sa Chaos Artifact na nakatago sa Sleeping Beauty, kundi para makita din ang kagandahan ng Sleeping Beauty. Upang makita kung ang maalamat na Sleeping Beauty ay talagang maganda na lampas sa paglalarawan. Gayunpaman, pagkatapos ng napakaraming taon, walang sinuman ang nakakuha ng kayamanan ng araw at buwan na kaharian, at walang nakahanap ng maalamat na Sleeping Beauty. Maging ang maraming tao na pumasok sa kaharian ng araw at buwan ay nawala ng hindi maipaliwanag at hindi na muling nagpakita. Ang ilan ay nagsabi na sila ay naakit ng Sleeping Beauty at nanatili sa kaharian ng araw at buwan magpakailanman, naging mga taong walang kaluluwa. Ang ilan ay nagsabi na ang mga taong ito ay hinawakan lamang ang mga paghihigpit ng kaharian ng araw at buwan at nakulong sa isang tiyak na porma sayon at hindi makalabas. Ang ilang mga tao ay nagsabi na ang mga taong ito ay inilibing sa Sun Moon Lake. Pagkatapos magtanong ng detalyado, binigyan ni Yang Xiaotian ang waiter ng restaurant ng ilang Divine Spirit Stone. Ang waiter ay masayang yumuko kay Yang Xiaotian at umalis. Sleeping Beauty. Binasa ni Yang Xiaotian. Masyado rin siyang na-curious tungkol sa maalamat na Sleeping Beauty in the Sun and Moon Kingdom. Alam mo, noong sinaunang panahon, ang Sun and Moon Kingdom ang unang puwersa sa Black Demon Continent, ngunit ito ay nawasak dahil sa Sleeping Beauty na ito. Sleeping Beauty. Bumantong hininga din ng Blue Blood Dragon Ancestor. Nakapasok na siya sa Sun and Moon Kingdom noon at gusto niyang hanapin ang Sleeping Beauty na ito, ngunit nakilala niya ang bangkay na demonyo ng Sun and Moon Kingdom at muntik nang mamatay sa Sun and Moon Kingdom. Kinabukasan,
Iniwan ni Yang Xiaotian, Bizu Longzhou, at Hego ang lungsod at lumipad patungo sa kaharian ng araw at buwan. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Yang Xiaotian at ang kanyang partido sa kaharian ng araw at buwan. Nakita nila na ang lupain sa unahan ay natatakpan ng isang layer ng kulay abong fog kahit na sa araw. Kakaiba ang hamog ng umagos. Minsan bigla itong umagos ng mabilis, minsan naman ay mabagal at tumitigil, parang ilog, minsan mabilis at minsan mabagal. Si Yang Xiaotian at ang kanyang partido ay tumungo sa lupain ng kaharian ng araw at buwan. Maluwag ang lupain ng kaharian ng araw at buwan, at nakagawa ito ng langit-ngit kapag naapakan. Bagamat nasa paligid lamang iyon, maingat pa ring inactivate ni Yang Xiaotian ang 17 Heavenly Emperor Seals sa kanyang noo. Ang nagpagon sa pakiramdam ni Yang Xiaotian ay ang kapangyarihan ng 17 Heavenly Emperor Seals ay epektibo pa rin para sa mahusay na hanay ng mga paghihigpit ng kaharian ng araw at buwan, at malinaw niyang nararamdaman ang nakapalibot na malalaking paghihigpit sa hanay. Ang kapangyarihan ng 17 Heavenly Emperor Seals ay nabigo sa Heavenly Demon Temple. Si Yang Xiaotian at Bizu Longzhou ay lubhang maingat, ngunit si Hego ay walang pakialam at casual na naglakad. Maingat na iniiwasan ni Yang Xiaotian at ng Blood Dragon Ancestor ang malalaking paghihigpit na iyon, ngunit dumiretso ang itim na aso sa kanila. Ang ikinagulat ni Yang Xiaotian ay ang malalaking paghihigpit na iyon ay hindi umatake sa itim na aso. Ang itim na aso ay tila hindi nakikita at hindi nakikita. Itinaas ng itim na aso ang kanyang mga paa at sinenyasan si Yang Xiaotian. Sinasabi mo bang magagawa ko ito sa hinaharap? Sabi ni Yang Xiaotian. Pagkatapos ng mga araw na ito ng pagsasama, karaniwang naunawaan ni Yang Xiaotian kung ano ang gustong ipahayag ng itim na aso. Tingnan mo, gaano katagal ako magsasanay para gawin ito? Nakangiting tanong ni Yang Xiaotian. Itinaas ng itim na aso ang isang daliri at isinulat ang salitang, "Wan," sa lupa. 10,000 taon. Si Yang Xiaotian ay hindi nagkaimik at hindi nag-abalang bigyang pansin ang itim na aso, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsulong. Sa daan, nakilala niya ang ilang grupo ng mga sect master na pumasok din sa Sun and Moon Kingdom, ngunit lahat ay ligtas at maayos at dumaan lang. Ang mga taong ito ay tumingin sa itim na aso sa tabi ni Yang Xiaotian na may pagtataka. Obviously, hindi nila inaasahan na may magdadala ng aso sa Sun and Moon Kingdom. Gabi na. Walang mga pagkakamali, mangyaring basahin ito sa 6 hanggang 9 book forum. Sa gabi, ang mga bangkay na demonyo sa kaharian ng araw at buwan ay magiging sobrang aktibo. Bilang karagdagan, ang fog ay nagiging mas mabigat, na humahadlang sa paningin at kapangyarihan ng kaluluwa. Sa makatuwid, si Yang Xiaotian at ang kanyang grupo ay nakahanap ng lambak upang makapagpahinga ng isang gabi at maghintay hanggang madaling araw upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal, sinindihan ang bonfire. Ang temperatura ng bonfire ay nagpawi ng lamig sa paligid. Naka-cross-legged si Yang Xiaotian sa tabi ng bonfire at nag-practice ng mga ehersisyo. Matapos pinuhin ang libu-libong pinagmulang chi at primordial chi na ibinigay sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid, nakapasok na siya sa gitnang yugto ng ika-8 antas ng langit na Diyos, at ang kanyang pinagmulang banal na katawan ay tumawid din sa gitnang yugto ng ika-12 antas. At ang Hongmeng Divine Body ay mas mataas pa, na umabot sa huling bahagi ng ika-16 na antas, malapit sa ika-17 antas, at ito rin ang pinakamabilis sa 4 na mga banal na katawan. Ang kanyang Eternal Divine Body ay nasa gitnang ika-16 na antas, at ang Hanyuan Tianming Divine Body ay nasa huling bahagi ng ika-15 antas. Tumingin ang Blue Blood Dragon Ancestor kay Yang Xiaotian na nagsasanay, at namangha, at sumamba. Siya ay isang makapangyarihang pang-4 na antas na hari ng Diyos, at siya ay humanga at sumasamba sa isang Diyos. Natatakot ako na walang maniniwala kung sasabihin niya ito, ngunit ito ang pinakatotoong pakiramdam ng Blue Blood Dragon Ancestor sa oras na ito. Nang makita si Yang Xiaotian na nagsasanay ng 3 uri ng ehersisyo ng sabay, ang itim na aso ay tumitig din kay Yang Xiaotian ng may interes, na parang pinag-aaralan kung paano ito ginawa ni Yang Xiaotian. Matapos mag-aral ng ilang sandali, umupo rin ito roon sa katulad na paraan, sinusubukang magsanay ng 3 uri ng pagsasanay ng sabay-sabay. Ngunit gaano man ito kahirap, hindi ito makapagsanay ng 3 uri ng pagsasanay ng sabay. Sa ilalim ng kanyang nakatutuwang pagsisikap, nagpasabog ito ng ilang malalaking umutot. Ang pagsabog ay nagdulot ng malakas na hangin sa lambak. Ang pagsabog ay nagpa-echo sa lambak ng walang katapusan. Nang makita ang Blue Blood Dragon Ancestor ay natigilan, posible rin ito. Matapos umutot ng ilang beses ay nakaramdam ng hiya ang itim na aso, kaya napatigil siya at pinandilatan ng mata ang Blood Dragon Ancestor, na labis na ikinatakot niya kaya't mabilis niyang binawi ang tingin at tinitigan lamang ang barbecue sa kanyang kamay. Lumipas ang isang gabi.
Pagkaraan ng madaling araw, ang ulap ay maliwanag, ang mga bangkay na demonyo ay unti-unting naging mas kaunti, at siyang Xiaotian at ang kanyang grupo ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal pagkatapos nagpatuloy siyang Xiaotian at ang kanyang partido sa kanilang paglalakbay, bigla nilang narinig ang isang tao sa kanilang harapan na sumisigaw ng galit na galit, Luo Jin, huwag kang masyadong lumayo. Huwag masyado. Hoy, kahit sobra na tayo, anong magagawa mo kung wala ang sinaunang bansa? Isang mayabang na boses ang sumagot. Walang sinaunang bansa. Nagulat siyang Xiaotian. Ang sinaunang bansa ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Black Demon Mainland. Sa gulat, lumakad pasulong siyang Xiaotian. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang grupo ng mga taong nakaitim na kumukubkob sa isang grupo ng mga babae. Ang grupong ito ng mga kababaihan ay ipinanganak na maayos. Siya ay pinamumunuan at nakasuot ng isang prinsesa na wala ang sinaunang kaharian noong unang panahon. Nang makita ang grupo ng mga taong nakaitim, dahil nang ahas siyang salakayin ng prinsesa ng sinaunang bansa, hindi napigilan niyang Xiaotian na malaman ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Ilabas ang mga bagay. Sa grupo ng mga taong nakaitim, ang mga kabataang tumawag kay Luo Jin ay nakipag-ugnayan. Tingnan mo, malamig na sabi ni Chen Mengshan, ang prinsesa ng sinaunang bansa. Narinig ni Luo Jin ang kanyang mga salita, nanlamig ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay tumawa siya, Chen Mengshan, sa tingin mo talaga ikaw ang prinsesa ng sinaunang bansa, hindi ako nang ahas na gawin ito sa iyo. Sa wakas ay bibigyan kita ng pagkakataon at gumawa ng mga bagay-bagay. Kung hindi ka makakarating, hintayin mong kunin ko ng personal ang iyong mga damit, at pagkatapos ay maghanap ng dahan-dahan. Namula ang mukha ni Chen Mengshan, at galit na sinabi niya, Luo Jin, maglakas loob ka. You will know if you dare to dare. Tumawa si Luo Jin, at pagkatapos ay sumenyas upang palakasin ang kanyang lakas. Sa ilalim ng buong pag-atake ni Luo Jin, hindi maiwasan ni Chen Mengshan at ng kanyang mga tauhan na malagay sa panganib. Nang si Chen Mengshan ay napilitang umatras ng tuloy-tuloy, biglang tumalon si Luo Jin, at biglang hinawakan ang malaking dibdib ni Chen Mengshan nang biglang kumamo. Nang hahawakan na sana ng palad ni Luo Jin ang kalaban sa gitna, biglang nabasag ang hangin ng isang sword chi. Ang malakas na espada ng espada ay nagpabago ng husto sa mukha ni Luo Jin. Wala siyang pakialam dito, at paulit-ulit siyang bumagsak. Gayunpaman, ang malakas na sword chi ay lampas sa kanyang imahinasyon, at ang sword chi ay agad na binomba ang kanyang kamao at patuloy na pinasabog siya. Mag-ingat ka. Sa oras na ito, ang mga kamay ni Luo Jin ay tahimik na bumaril at tumama sa isang sword gas, na nagbukas ng sword chi. Ganyan si Rao, at si Luo Jin ay natakot ng malamig na pawis. Nang biglaan ang insidente, napatingin ang lahat dito, at nakita ko ang isang binata na nakaasol na sando at isang medyo may edad na malakas na lalaki na naglalakad, at sinundan ang isang itim na aso. Nang makita ang itim na aso, halatang nagulat ang lahat. Ang mga mata ni Luo Jin ay nahulog kay Yang Xiaotian, na may galit sa kanyang mga mata, at ang kanyang mukha ay malungkot, sino ka? Maglakas loob na magmalasakit sa ating Demon Sea Palace. Magic High Palace. Aksidente ni Yang Xiaotian. Si Shimo na nakatagpo sa Mandarin Palace Conference ng Mandarin Palace ay ang ninuno ng Magic High Palace. Magic High Palace, sabihin mo na, hindi ba ikaw ang gabi? Tanong ni Yang Xiaotian. Gabi o gabi kapatid ko? Narinig at sinabi ni Luo Jin, medyo proud ang tono at ekspresyon niya. Pagkatapos ng lahat, ang katanyagan ay hindi sikat sa gabi, ngunit ang unang tao sa ilalim ng Demon Continent. Pakikinig sa kabilang partido ay ang mago ng gabi, Yang Xiaotian aksidente. Anak, dahil alam kong disipulo ako ng Magic High Palace, hindi ako mabilis. Malamig na sabi ni Luo Jin. Gayunpaman, sa sandaling siya ay nahulog, siya ay pinutol ng espada ni Bixi Longzhou. Ang mga ninuno ng Bixian Dragon ay mabilis, kaya't ang mga master sa paligid ni Luo Jin at Luo Jin ay hindi makasagot. Si Luo Jin ay naputol, nabasag sa malayo, nagsuka ng dugo, ang kanyang sandata sa katawan ay pumutok, at isang kutsilyo ang kumilos sa kanyang dibdib, isang mas malalim na pulgada, natakot ako na tuluyan niyang maputol ang kanyang buong dibdib. Biglang nabahira ng dugo si Luo ngayon. Ang mga master ng Demon Sea Palace ay natigilan, at pagkatapos ay galit na inatake ang Blood Dragon Ancestor, pinapanood ang mga master ng Demon Sea Palace na umatake at pumatay, at ang mga ninuno ng Blood Dragon ay sumiklab. Nakita ko ang dose-dosenang mga master ng Magic High Palace na tinadtad sa ambon ng dugo. Kahit sino mo ay walang exception. Nang makita ito, nagbago ang mukha ni Luo Jin at Chen Mengshan. Dapat mong malaman na si Mo Lao ang top 10 pick ng God Lord, kahit half-step king siya, mahirap siyang patayin sa isang trick. Kunin mo. Sinulyapan ni Yang Xiaotian si Luo Jin at malamig na sinabi. Anong lakas ng loob ni Luo Jin na magsabi pa, at tumakas sa gulat.
Nang tumakas si Luo ngayon, si Chen Mengshen ay pumunta kay Yang Xiaotian, at may utang kina Yang Xiaotian at Bizu Longzhou, si Chen Mengshen ay salamat sa anak at sa kanyang mga nauna. Dumaan, itinaas ang kamay. Nakipagkamay si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay umalis kasama ang Big Sea Dragon Ancestor at Black Dog. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa anak. Naabutan ni Chen Mengshen at nag-aalalang nagtanong. Hindi tumugon si Yang Xiaotian. Sa Big Sea Dragon Zoo, ang itim na aso ay patuloy na humiwalay. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Tumingin si Chen Mengshen kay Yang Xiaotian palayo, medyo nataranta. His Royal Highness, dahil nahanap na ang mga bagay, bumalik tayo sa sinaunang bansa. Isang maid guard ang lumapit kay Chen Mengshen at sinabi. Tumango si Chen Mengshen, at pagkatapos ay tumalikod kasama ang maraming maid. Maraming tao na si Yang Xiaotian ay patuloy na lumipad ng malalim. Si Yang Xiaotian ay sumulong, naramdaman ang pagkakaroon ng araw, buwan, at apoy. Mayroon na siyang 5 malalaking apoy sa Qinglian, Ziwei, Xinglong, Thousand Buddhas, at Thunder. Ang induction ay ang pagkakaroon ng araw at buwan. Sa makatuwid, hanggat ang araw at ang buwan ay nasa bansa pa, maaga o huli ay mahahanap niya ang araw at ang buwan. Pagkalipas lamang ng ilang araw, hindi naramdaman ni Yang Xiaotian ang hininga ng araw at buwan. Gayunpaman, 2 uri ng alien fire ang natagpuan. Ngayon, para kay Yang Xiaotian, ito ay hinubog na parang basura. Sa malalim na araw at buwan, parami ng parami ang mga bangkay. Ang mga bangkay na ito ay pinalitan matapos mahawan ng bangkay at ng demonyo ng kaharian matapos makapasok sa araw at buwan. Sa kaharian ng araw at buwan, mayroon pang ang mga bangkay na demonyo mula pa noong unang panahon. Ang mga sinaunang bangkay na demonyong ito ay nagbago pagkatapos ang malalakas na lalaki ng kaharian ng araw at buwan ay namatay sa labanan. Kung makatagpo ka ng mga bangkay na demonyong ito, mamamatay ka. Ang Blue Blood Dragon Ancestor ay nakatagpo ng ganitong uri ng sinaunang bangkay na demonyo at naubos ang lahat ng uri ng artifact para makatakas sa kamatayan. Matapos makapasok sa kailaliman ng Sun and Moon Kingdom, si Yang Xiaotian at ang Blue Blood Dragon Ancestor ay naging mas maingat, ngunit ang itim na aso ay mukhang walang malasakit, at ang buntot ng aso ay lumiliko pa rin. Ang ikinagulat ng Blue Blood Dragon Ancestor ay ang buntot ng itim na aso ay maaaring umikot ng 360 degrees. Sa araw na ito, dumating si Yang Xiaotian at ang kanyang partido sa isang madugong lupain. Nakita kong puro dugo ang lupa sa harapan. Ang dugo ay tumutulo, at ang dugo ay tila patuloy na umaagos mula sa lupa, na nakakagulat. Ito ang Blood-Eating Corpse Refining Formation. Ang Blue Blood Dragon Ancestor ay mukhang solemn na. Tumango si Yang Xiaotian. Ang lupa sa unahan ay patuloy na umaagos ng dugo dahil mayroong isang sumisipsip ng dugo na nagpipino ng bangkay sa ilalim ng lupa. Sa pangkalahatan, ang mga lugar na may mga porma sayon na nagpapadalisay ng bangkay na sumisipsip ng dugo ay napakasama. Dapat mayroong makapangyarihan at abnormal na mga demonyong bangkay sa paligid, at maaaring may mga sinaunang demonyong bangkay. Mag-ingat kayong lahat, sinabi ni Yang Xiaotian sa seryosong boses, at pagkatapos ay ipinatawag ang Sun God Armor at ang 5 banal na apoy, at pagkatapos ay lumipad sa lupa sa unahan. Maging ang Blood Dragon Ancestor, na nasa ika-4 na antas ng God King, ay tinawag ang banal na sandata, hawak ang Blood Dragon Sword sa kanyang kamay ng mahigpit, na may nerbiyos na hitsura sa kanyang mukha. Sinundan ng itim na aso si Yang Xiaotian at tinitigan ang Sun God Armor ni Yang Xiaotian na may pagtataka sa mukha. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Yang Xiaotian sa lupain sa unahan, biglang, ang 5 banal na apoy ay naging abnormal na nabalisa. Naramdaman ang abnormal na pagkabalisa ng 5 banal na apoy, lumiwanag ang mukha ni Yang Xiaotian at tumingin siya sa dulo ng mundo sa harap niya. Ang araw at buwan na banal na apoy ay nasa dulo ng madugong lupang ito. Nang si Yang Xiaotian ay lilipad pasulong, biglang bumukas ang dagwang lupa sa kanyang harapan, at ang nakakatakot na aura ng demonyong bangkay at dagwang aura ay sumugod sa kalangitan. Ang mukha ni Yang Xiaotian ay nagbago ng husto, Terra na. Agad siyang sumabog sa ere kasama ang Blue Blood Dragon Ancestor. Sumunod ang itim na aso. Nang si Yang Xiaotian at ang Blue Blood Dragon Ancestor ay lumipad pasulong, ang bitik na lupa ay biglang sumabog at isang matangkad na anino ng demonyo ang sumugod palabas. Ang bangkay na demonyong ito, ang aura ng bangkay na lumiligid, ang aura ng demonyong lumiligid, ang aura ng dugo sa buong katawan ay sumugod sa langit, ito ay isang prehistoric na bangkay na demonyo. Tulad ng prehistoric corpse demon na ito na sumugod mula sa dagwang lupa, biglang sumabog muli ang lupa sa di kalayuan, at isa pang prehistoric corpse demon ang sumugod palabas, at ang prehistoric corpse demon na ito ay may mas malakas na aura.
Ang dagandong sa langit ay bumuo ng isang nakakatakot na unos na yumanig sa hindi mabilang na milya. Pagkatapos, sunod-sunod, ang mga sinaunang bangkay na demonyo ay sumugod mula sa lupa, at mayroong 19 sa kanila. Ang 19 na sinaunang bangkay na demonyo ay nagtaas ng napakapangit na bangkay at enerhiya ng demonyo, hinahabol siyang Shoutian at ang Blue Blood Dragon Ancestor, at ang kanilang bilis ay napakabilis, patuloy na lumalapit kay Yang Shoutian. Kahit na na-activate na niyang Shoutian ang kapangyarihan ng 4 na dakilang banal na katawan at ang kapangyarihan ng 2 magulong Diyosa, siya ay nilalapitan pa rin ng 19 na sinaunang bangkay na demonyo. Napatingin ang Blue Blood Dragon Ancestor sa 19 na sinaunang bangkay na mga demonyo na papalapit, at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Nakatagpo siya ng 2 sinaunang demonyong bangkay noong taong iyon, at kalaunan ay naubos ang lahat ng banal na sandata sa kanyang katawan upang makatakas. Ngayon ay may 19 na. At ang 19 na ito ay may mas nakakatakot na aura kaysa sa 2 sinaunang bangkay na demonyo na nakatagpo niya noong taong iyon. Ang ninuno ng Blue Blood Dragon ay walang pakialam sa anumang bagay, itinaas ang kanyang ulo sa langit at umungal, at naging isang asul na dragon, Young Master, halika. Lumipad siyang Shoutian at damapo sa ulo ng Blue Blood Dragon Ancestor. Ang Blue Blood Dragon Ancestor ay lumipad ng buong bilis. Pagkatapos mag-transform sa isang katawan ng dragon, ang bilis ng Blue Blood Dragon Ancestor ay tumaas ng husto. Ang itim na aso ay sumunod kay Yang Shoutian nang walang humpay sa lahat ng oras. Gayunpaman, kahit na ang Jade Blood Dragon Ancestor ay naging isang dragon at pinabilis ang kanyang bilis, ang 19 na sinaunang bangkay na demonyo sa likod niya ay patuloy na lumalapit. Ang pinakamalakas na sinaunang bangkay na demonyo ay lumapit pa sa 100 talampakan sa likod ni Yang Shoutian at ng kanyang mga kasama. Ang sinaunang bangkay na demonyo ay umungal, ang kanyang mga mata ay duguan, at biglang sinampal ng palad si Yang Shoutian at ang Jade Blood Dragon Ancestor. Ang marahas na Corpse Demon Energy ay napalitan ng isang malaking Corpse Demon Palm, na agad na naabutan niyang Shoutian at ang Jade Blood Dragon Ancestor na may puwersang tumakip sa kalangitan. Tila tatamaan na ng bangkay ng demonyong palad ng kalaban si Yang Shoutian at ang Jade Blood Dragon Ancestor. Ang gintong apoy sa katawan ni Ding Ye ay tumaas sa kalangitan. Ang palad ng bangkay ng demonyo ay tumama sa gintong kalasag ng apoy ni Ding Ye. Bang! Ang gintong kalasag ng apoy ay nanginginig din ng malakas, at parang sisabog na ito. Nang makita ito, ang sinaunang bangkay na demonyo ay umungal muli ng marahas at pumalpak gamit ang isang palad. Muling bumangon ang gintong apoy sa katawan ni Ding Ye. Ang palad ng sinaunang bangkay na demonyo ay tumama sa gintong kalasag ng apoy, na gumawa ng malakas na putok, nagpapataas ng walang katapusang mga alon ng hangin at pinasabog ang dagwang lupa. Ang dugong bumulwak mula sa lupa ay tumalsik sa buong kalangitan. Nakita ng itim na aso ang dugong bumubulwak mula sa lupa na tumalsik sa buong kalangitan, nakasimangot, at nagpakita ng malungkot na tingin. Pagkatapos, itinaas nito ang buntot, at pagkatapos ay umikot, tumama sa isang magulong puwersa. Boom! Ang magulong puwersang ito ay parang isang higanteng letigo, na tumatama sa sinaunang demonyong bangkay. Ang mabangis na sinaunang bangkay na demonyo ay hinagupit at sumabog sa lahat ng dako, at ito ay sumabog sa 12 ng mga bola, at ang bangkay at demonyong enerhiya sa paligid nito ay lalong nabasag. Si Yang Shoutian at ang Blue Blood Dragon Ancestor ay tumingin sa buntot ng itim na aso na maaaring umikot ng 360 degrees sa pagkagulat. Gumagana ito. Si Yang Shoutian at ang Blue Blood Dragon Ancestor ay patuloy na lumipad pasulong. Ang iba pang 18 ulo ay patuloy na humahabol sa kanilang likuran, na walang tigil sa pagtama ng kanilang mga palad. Nang makita ito, ninas ang itim na aso. Ang buntot sa likod niya ay biglang umikot at umindayog palabas. 18 puwersang magulong lumabas at lahat ay tumama sa 18 sinaunang mga demonyong bangkay. Ang 18 sinaunang demonyong bangkay ay pinasabog lahat at naging hindi mabilang na mga piraso. Ang aura ng bangkay ng demonyo ay sumabog sa buong kalangitan. Si Yang Shoutian at ang Blue Blood Dragon Ancestor ay tumingin sa itim na aso dahil sa gulat. Alam ni Yang Shoutian na ang itim na aso ay makapangyarihan, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay napakalakas. Casual na indayog lang, at pinasabog nito ang 18 sinaunang bangkay na demonyo. Anong klaseng lakas ito? Pinasabog ng itim na aso ang isang grupo ng mga sinaunang bangkay ng demonyo, ngunit wala siyang pakialam, na para bang may ginawa siyang ordinaryong bagay. Tinitigan niya ang Ding Ye sa katawan ni Yang Shoutian at tumunog ng 2 beses. Nang makitang madaling nalutas ng itim na aso ang 19 na sinaunang bangkay na demonyo sa likod niya, nakahinga ng maluwag si Yang Shoutian. Sa oras na ito, ang itim na aso ay lumapit kay Yang Shoutian, hinaplo si Yang Shoutian, at sabik na tumingin kay Yang Shoutian. Hindi alam ni Yang Shoutian kung ano ang gusto ng lalaking ito,
kaya hindi siya nagkaimik at pinutol ang isang piraso ng Chaos Spirit Stone para dito. Patuloy na lumipad si Yang Xiaotian sa direksyon ng Sun and Moon Divine Fire. Hindi nagtagal, dumating siya sa dulo ng madugong lupain. Sa dulo ng madugong lupain ay isang dagat ng dugo. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. At ang pagbabago bago ng kapangyarihan ng Sun at Moon Divine Fire ay nagmula sa ilalim ng dagat ng dugo. Ginamit ni Yang Xiaotian ang lahat ng kanyang lakas upang i-activate ang Sun God Armor at ang 5 banal na apoy, at pagkatapos ay sinira ang Blood Sea kasama ang Blue Blood Dragon Ancestor at pumasok sa ilalim ng Blood Sea. Ang dagat ng dugo na ito ay hindi nabuo sa pamamagitan ng ordinaryong paghalay ng dugo, at ang dugo ay nagdadala ng napakalakas na kapangyarihan ng demonyo at kinakaing unti-unti. Matapos makapasok sa ilalim ng dagat, si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay nakabalot sa dagat ng dugo at hindi makita ang lahat sa paligid nila. Si Yang Xiaotian ay maaari lamang magpatuloy sa paglipad sa Sun and Moon Divine Fire sa pamamagitan ng induction. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Yang Xiaotian sa ilalim ng dagat ng dugo. Matapos lumipad ng ilang sandali, nakarating siya sa isang espasyo sa ilalim ng dagat. Sa wakas ay nawala ang nakapalibot na dagat ng dugo, at nakita niya ang isang malaking araw at isang malaking buwan na lumulutang sa ibabaw ng lupa sa kanyang harapan. Nilamon ng apoy ng araw at buwan ang mundo. Natuwa si Yang Xiaotian nang makita niya ang araw at buwan na naglalabas ng kamangha-manghang apoy. Araw at buwan banal na apoy. Sa wakas natagpuan ito. At ang ikinagulat ni Yang Xiaotian ay nasa ilalim ng Sun and Moon Divine Fire ay isang malaking banal na palasyo na nasusunog sa nagliliyab na apoy. Sa pagtingin sa nagliliyab na banal na palasyo, ang Blue Blood Dragon Ancestor ay nagulat din, Sun and Moon Treasure. Tumango si Yang Xiaotian. Ang banal na palasyong iyon ay dapat na maging kayamanan ng kaharian ng araw at buwan noon. Tila ba ang Sun and Moon Divine Fire ay nagbabantay sa Sun and Moon Treasure? Hindi nagatubili si Yang Xiaotian, lumipad pasulong, at sinimulang supilan ng Sun and Moon Divine Fire. Hanggat nasupil niya ang Sun and Moon Divine Fire, hindi magiging mahirap na makuha ang Sun and Moon Kingdom Treasure. Sa sandaling si Yang Xiaotian ay lumapit sa Sun and Moon Divine Palace, ang araw at buwan na Divine Fire ay biglang nagbuga ng 2 kamangha-manghang banal na apoy, isang yin at isang yang, patungo kay Yang Xiaotian. Ang kapangyarihan ng Divine Flames ay napakalakas kaya ang Blue Blood Dragon Ancestor ay nanginag sa kanyang puso. Gayunpaman, tulad ng pag-spray ng Sun and Moon Divine Flame sa harap ni Yang Xiaotian, na-block ito ng Golden Flame ni Ding Ye. Pinaandar ni Yang Xiaotian ang mga kasanayan ng madali, at libu-libong mga dragon ang lumipad palabas, sumalo sa Sun and Moon Divine Flame, at nakulong ang Sun and Moon Divine Flame. Kasabay nito, ginamit niya ang Fire Control Technique para mag-inject ng Fire Rune sa Sun and Moon Divine Flame. Ang Sun and Moon Divine Flame ay pumailan lang sa kalangitan, walang katapusang hirap, at patuloy na binomba ang libu-libong dragon na nakakulong dito. Ilang beses, halos masira nito ang kapangyarihan ni Yang Xiaotian. Nang makita ito, ang itim na aso ay pumunta sa langit sa itaas ng Sun and Moon Divine Flame. Hindi ito natatakot sa Sun at Moon Divine Flame. Ito ay tumama gamit ang isang kuko, at ang Sun and Moon Divine Flame ay direktang hinampas sa lupa. Ang Sun and Moon Divine Fire ay natambos sa lupa, nakahiga doon, at hindi ito lumabas. At ang nagngangalit na banal na apoy ay talagang naging masunurin. Napakalakas ng itim na aso. Alam mo, ang Sun and Moon Divine Fire ay ang pang-4 na ranggo na banal na apoy. Kahit na ang Diyos na hari ay hindi nang ahas na hawakan ang banal na apoy ng araw at buwan na Divine Fire gamit ang kanyang kamao. Ngunit diretsyong pinatumba ng itim na aso ang kalaban gamit ang kanyang mga kuko. Ang mga kuko nito ay ganap na maayos. Nang makitang kinurot ng itim na aso ang Sun and Moon Divine Fire sa lupa, si Yang Xiaotian ay lihim na nagbigay ng thumbs up sa itim na aso sa kanyang puso, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pagsasagawa ng Fire Control Technique, patuloy na iniiniksyon ang Fire Rune sa Sun at Moon Divine Fire. Matapos hindi lumaban ang Sun and Moon Divine Fire, hindi nagtagal, matagumpay na naisama ang Fire Rune sa Sun and Moon Divine Fire. Habang ang Fire Rune ni Yang Xiaotian ay patuloy na sama-sama sa Sun and Moon Divine Fire, ang Sun and Moon Divine Fire ay muling sumiklab sa liwanag, at ang banal na apoy ay naging marahas muli. Hindi nagtagal at naugnay si Yang Xiaotian sa Sun and Moon Divine Fire. Gayunpaman, hindi pa rin naglakas loob si Yang Xiaotian na maging pabaya, at patuloy na iniksyon ang Fire Rune sa Sun and Moon Divine Fire. Sa wakas, ang apoy ng araw at buwan na banal na apoy ay tumaas sa kalangitan at muling lumitaw ang orihinal nitong liwanag. Sa isang pag-iisip sa isip ni Yang Xiaotian, ang Sun and Moon Divine Fire ay lumipad, naging araw at buwan, at lumutang sa paligid ng kanyang katawan. Nang makitang ang Sun and Moon Divine Fire ay nasupil, si Yang Xiaotian ay natuwa.
Ngayon, sa 6 na Divine Fire sa kanyang katawan, maaari niyang pinuhin ang 5 Tribulations Heaven Grade 9 Divine Pills. Pinaandar ni Yang Xiaotian ang Sun and Moon Divine Fire ng ilang sandali, at pagkatapos na maging pamilyar sa kapangyarihan ng Sun and Moon Divine Fire, ibinalik niya ang 6 na Divine Fire sa kanyang katawan. Lumapit ang itim na aso at hinaplo si Yang Xiaotian. Naunawaan ni Yang Xiaotian at pinutol niya ang isang piraso ng Chaos Spirit Stone para sa itim na aso. Pagkatapos, bumagsak ang kanyang mga mata sa palasyo ng kaharian ng araw at buwan. Ngayong walang Sun and Moon Divine Fire attack, oras na para kolektahin ang Sun and Moon Treasure. Hindi ko lang alam kung gaano kalaki ang pinagmulang enerhiya at primordial na enerhiya ng Sun and Moon Treasure. Bago dumating sina Yang Xiaotian at Bizu Longzhu sa Sun and Moon Palace. Sa tarangkahan ng palasyo, mayroong pattern ng araw at buwan, na isang dual system na banal na hanay ng isang sistema ng apoy at isang sistema ng yelo. Pinag-aralan itong mabuti ni Yang Xiaotian. Ang dual system na sinaunang divine array ay lubhang komplikado, at ang bawat banal na simbolo na inukit ay lubhang komplikado. Ito ay tumatagal ng ilang oras upang basagin ito. Habang pinag-aaralan ni Yang Xiaotian ang dual system ancient divine array sa gate, si Heigo ay nakahiga roon, bored. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay nakahanap si Yang Xiaotian ng paraan para masira itong dual system na sinaunang divine array. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, pinalapot ang mga ron, at patuloy na tinamaan ang apoy at yelo na mga divine array. Minsan, pinakondense niya ang fire rune at tinamaan muna ito sa fire divine array, at kung minsan ay sabay niyang i-condensed ang fire rune at ice rune at tinamaan ang mga ito sa dalawang pangunahing divine array. Ito ay tumagal ng halos kalahating oras, at sa wakas, ang tarangkahan ng palasyo ay nagniningning at dahan-daang bumukas. Tumingin si Yang Xiaotian sa nakabukas na gate ng palasyo, at pagkatapos ay gumaan ang pakiramdam niya. Sa kanyang patuloy na pag-aaral ng iba't ibang mga banal na porma sayon sa paglipas ng mga taon, siya ay naging mas lihim tungkol sa kapangyarihan ng mga porma sayon. Naglakad si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama sa Sun and Moon Palace. Pagpasok pa lang nila sa palasyo, dalawang kapangyarihan ang bumalot sa lahat. Ang dalawang kapangyarihan ay nagparamdam sa mga tao na para silang nasa apoy at tubig. Gayunpaman, kahit na ang dalawang kapangyarihan ay magkaiba, ginawa nila ang mga tao na maging komportable. Ang espasyo sa loob ng palasyo ay mas malaki kaysa sa inaakala ni Yang Xiaotian. Sa kabutihang palad, wala nang mga paghihigpit sa loob, kaya maraming gulo ang nailigtas. Mabilis na natagpuan ni Yang Xiaotian ang kayamanan ng palasyo. Nang itulak ni Yang Xiaotian ang pinto ng kayamanan, nakita niya na ang pinagmulang enerhiya at primordial na enerhiya sa loob ng kayamanan ay naging mga dragon na pinagmulan at primordial na mga dragon. Ang bawat dragon na pinanggalingan at primordial na dragon ay nakondensed mula sa 1,000 dragon na pinagmulan at primordial na enerhiya. Sa pagtingin sa 6 na dragon na pinagmulan at higit sa 100 dragon ng primordial dragon, nagulat si Yang Xiaotian. Ang pinagmulang chi at primordial na chi na ito ay nakabuo na ng espiritualidad. Bulalas ni Uncle Ding, kung lumipas pa ang mga taon, baka talagang makultivate sila sa spirits. Nilinang sa mga espiritu. Ano yun? Talagang naging dragon ng pinagmulan at dragon ng primordial chi. Gayunpaman, alam din ni Yang Xiaotian na hindi madaling gawing mga espiritu ang pinagmulang chi at primordial na chi na ito. Natatakot ako na baka hindi sila maging mga espiritu kahit na sila ay naglilinang ng daan-daang milyong taon. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang dragon na pinagmulan at ang dragon ng primordial chi sa kanyang harapan, at hindi niya maitago ang kanyang kagalakan. Ang pinagmulang chi at primordial chi sa kayamanan ng araw at buwan ay higit pa sa inaasahan niya. Ito ay higit pa doon sa Heavenly Demon Temple. Sa napakaraming dragon na pinagmulan at primordial chi, hindi magiging problema para sa kanya na makapasok sa ika-9 na antas ng makalangit na Diyos. Baka ang kanyang primordial god body ay maaaring makalusot sa ika-17 antas sa isang iglap. Bilang karagdagan sa pinagmulan chi at primordial chi, mayroon ding maraming buhangin ng oras at kulog at tubig ng primordial na makalangit na kapigatian. Walang mga pagkakamali sa isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isa-6, isa-9. Si Uncle Ding ay natural na natuwa nang makita ang napakaraming Hunyuan Tianjie Thunderwater. Kung patuloy itong magkaroon ng napakaraming Hunyuan Tianjie Thunderwater para sa pagtatanim, posibleng mabawi ang pagtatanim nito sa loob ng wala pang ilang daang taon. Matapos ipasok ang kayamanan, naramdaman ni Yang Xiaotian na ang Hongming Divine Tree ay patuloy na nanginginig. Pagkatapos, sa isang sulok ng kayamanan, nakita ni Yang Xiaotian ang isang piraso ng zirang. Ang zirang na ito ay isang kapat lamang ng laki ng Tianyao Temple, ngunit isa rin itong kasiya siyang sorpresa para kay Yang Xiaotian. Hindi niya inaasahan na may Xiantian zirang sa treasure ng Sun and Moon Palace.
Inilagay ni Yang Shaotian ang Xiantian Zirang na ito sa espiritual na lupa para sa paglilinang ng Hongmeng Divine Tree, at biglang, ang Hongmeng Divine Tree ay lumaki muli ng mas mabilis. Gamit ang Xiantian Zirang na ito, at ipapakain niya ito kay Wuji Tianpin Jieshendan araw-araw, ang Hongmeng Divine Tree ay dapat na makapagpapatubo ng Hongmeng Divine Fruit sa humigit kumulang 400 taon. May natural na maraming banal na espiritual na ugat sa kayamanan. Hindi magalang si Yang Shaotian at inalis silang lahat. Gayunpaman, hinanap ni Yang Shaotian ang lahat sa loob at labas ng palasyo, ngunit hindi pa rin mahanap ang maalamat na Sleeping Beauty. Hindi kaya si Sleeping Beauty ay wala sa kayamanan ng templong ito. Matapos maghanap ng ilang sandali, hindi ito mahanap ni Yang Shaotian. Kinailangan niyang sumuko at nagpasyang umatras sa Sun and Moon Temple na ito para pinuhin ang Origin Dragons at Hongmeng Dragons na ito. Kaya, nagsimulang umatras si Yang Shaotian at pinuhin muna ang Origin Dragon. Ang bawat Origin Dragon ay binubuo ng 1,000 Origin Shi, kaya inabot ng 1 buwan si Yang Shaotian upang pinuhin ang isang Origin Dragon. Makalipas ang kalahating taon, pinino ni Yang Shaotian ang 6 na Origin Dragons at ipinagpatuloy ang pagpino ng higit sa 100 Hongmeng Dragons. Habang nagsasanay si Yang Shaotian, nilulunok dinidingye ang Hanyuan Tianjie Thunderwater araw at gabi para gumaling. At ang mga mata ng itim na aso ay lumulubog sa magulong liwanag, na parang sinusuri ang kaharian ng araw at buwan. Isa pang kalahating taon ang lumipas, at si Yang Shaotian ay nagpino ng higit sa 100 Hongmeng Dragons. Nang pinuhin ni Yang Shaotian ang lahat ng Origin Dragons at Hongmeng Dragons, ang kanyang lakas ay hindi lamang umabot sa 9 na antas ng Heavenly God, ngunit umabot din sa huling 9 na antas ng Heavenly God. Gaya ng kanyang hinulaang, matagumpay na nakapasok ang kanyang Hongmeng Divine Body sa 17 antas. Ang kanyang Origin Divine Body ay umabot din sa 13 antas, na umabot sa huling bahagi ng 13 antas. Ipinagpatuloy ni Yang Shaotian ang pagpino sa buhangin ng panahon, itinaas ang kanyang Eternal Divine Body sa huling bahagi ng 16 na antas. Nang ipagpatuloy ni Yang Shaotian ang paglunok ng Hanyuan Heavenly Tribulation Thunderwater para magsanay, lumapit ang itim na aso kay Yang Shaotian, gumawa ng dalawang, wang-wang, na tunog, at pagkatapos ay iminuwestre ang kanyang mga kamay, na parang sinasabi kay Yang Shaotian na may natuklasan itong kakaiba. Sa pagtingin sa paraan ng pagkumpas ng Black Dog ng malakas, gumalaw ang puso ni Yang Shaotian, at pagkatapos ay sinundan niya at ng Blue Blood Dragon Ancestor si Black Dog palabas ng Sun and Moon Palace. Pagkatapos umalis sa Blood Sea, kinuha ng Black Dog si Yang Shaotian at lumipad pasulong. Habang lumilipad sila, mas lumakapal ang hamog. At lalong lumakas ang aura ng bangkay ng demonyo. Sa daan, nakatagpo pa sila ng mga sinaunang bangkay ng demonyo. Para sa mga sinaunang demonyong bangkay na ito, direktang sinipa sila ng Black Dog. Ang mga sinaunang demonyong bangkay na iyon ay direktang sinipa sa kalangitan at nawala sa mga ulap. Bagamat nakita na ng Blue Blood Dragon Ancestor ang mga pamamaraan ng Black Dog noon, hindi pa rin niya maitago ang kanyang pagkagulat nang makita niya ang mga sinaunang bangkay ng demonyong iyon na naglalaho sa mga ulap. Lumilipad sa lahat ng paraan, sa wakas, dumating sila sa isang mundo ng yelo. Sa mundong ito ng yelo, walang aura ng demonyong bangkay at walang makapal na fog. Ang lupain at kabundukan ay natatakpan ng makapal na yelo. Ngunit walang snow. Ang mundo ng yelo na ito ay nagbibigay sa mga tao ng isang pakiramdam ng kadalisayan, na parabang ang lahat ng kapangitan at kasamaan sa mundo ay hindi maaaring kontaminado dito. Natigilan si Yang Shaotian. Hindi niya inaasahan na may ganoong mundo ng yelo sa kaharian ng araw at buwan. At ito ay napakadalisay, ganap na naiiba sa Corpse Chi, Demon Chi at Blood Chi sa labas. Sa oras na ito, kinuha ng itim na aso si Yang Shaotian at nagpatuloy na lumipad pasulong, at sa wakas ay nakarating sa tuktok ng yelo. Sa pagtingin sa tuktok ng yelo sa kanyang harapan, may kakaibang pakiramdam si Yang Shaotian. Parang babae ang ice peak na ito. Tama, ang ice peak na ito ay nagbigay kay Yang Shaotian ng pakiramdam ng isang babae, at isang babaeng puno ng matinding tukso. Sa pagtingin sa ice peak na ito na libu-libong talampakan ang taas, naisip ito ni Yang Shaotian, lumapit sa ice peak, at pagkatapos ay hinimok ang 6 na divine fires, inilagay ang kanyang palad sa ice peak, at nagsimulang tunawin ang yelo sa ice peak. Ngunit ang ikinagulat ni Yang Shaotian ay ang taluktok ng yelo na ito ay napakatigas at mahirap matuno. Kahit na hinimok niya ang 6 na banal na apoy, ang yelo sa tuktok ng yelo ay dahan-daang natunaw. Hindi lang si Yang Shaotian ang nagulat, maging ang Blue Blood Dragon Ancestor ay nagulat. Alam mo, hinimok ni Yang Shaotian ang kapangyarihan ng 6 na banal na apoy, hindi lamang isang banal na apoy. Gayunpaman, ang yelo sa tuktok ng yelo ay unti-unting natutunaw. Anong uri ng yelo ito na makatiis sa kapangyarihan ng 6 na banal na apoy?
Nang makita ito, maaari lamang ipatawag ni Yang Xiaotian ang Sun God Armor at i-activate ang kapangyarihan ng Sun God Armor. Matapos maidagdag ang kapangyarihan ng Sun God Fire, mas mabilis na natunaw ang yelo sa tuktok ng yelo. Pero mabagal pa rin. Natatakot ako na aabutin ng hindi bababa sa isang buwan upang matuno ang buong ice pick. Ngunit walang ibang paraan. Magagamit lamang ni Yang Xiaotian ang lahat ng kanyang lakas para i-activate ang 6 na Divine Fire at ang Sun God Armor. Sa pagsisikap ni Yang Xiaotian, mahigit 20 araw ang lumipas, at ang libong talampakang taluktok ng yelo sa wakas ay natunaw sa ilang metro lamang, at ang orihinal na makapal na layer ng yelo ay natunaw sa napakanipis na layer. Nakita pa nga ni Yang Xiaotian kung ano ang nasa loob. May babae sa loob ng ice pick. Kahit na hindi niya makita ang lahat, nakikita pa rin ni Yang Xiaotian na ito ay isang napakagandang babae. Kakaibang damit ang suot ng babae, at puno ng matinding tukso ang buong katawan. Ang toksong ito ay ipinanganak. Sleeping Beauty. Bagamat nahulaan na niya ito noon, nang makita niya ang babae sa tuktok ng yelo, kinumpirma ni Yang Xiaotian ang kanyang iniisip. May Sleeping Beauty nga sa loob ng ice pick. Nandito na talaga ang Sleeping Beauty na sinasabing naging sanhi ng pagkasira ng Sun and Moon Kingdom. Lumipas ang isa pang araw. Ang taluktok ng yelo ay tuluyang natunaw ni Yang Xiaotian. Nang ganap na natunaw ang ice pick, ang tunay na mukha ng Sleeping Beauty ay ganap na nalantad sa harap ni Yang Xiaotian. Sa pagtingin sa nakamamanghang kagandahan ng Sleeping Beauty, maging ang tibok ng puso ni Yang Xiaotian ay bumilis. Ang Sleeping Beauty sa kanyang harapan ay nilikha lamang ng langit at lupa, at kasing ganda ng alamat. Innate Charm Body. Tumingin si Uncle Ding sa babaeng nasa harapan niya at napabulalas, at ito ang pinakakaakit-akit na katawan. Ultimate Charm Body. Nagulat si Yang Xiaotian. Uncle Ding hummed, Ultimate Charm Body, hindi simple ang babaeng ito. Para matukoy na hindi simple ni Uncle Ding, may isip mo kung gaano kalakas ang Ultimate Charm Body ng babaeng ito. Nang gustong gamitin ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng kaluluwa para obserbahan ang babae, hinarangan siya ng hindi nakikitang puwersa sa kabilang partido. Tito Ding, may paraan ba para magising ang kabilang partido? Tanong ni Yang Xiaotian. Subukan mong i-activate ang Godhead of Light ng Chaos King. Sabi ni Tio Ding sa malalim na pag-iisip. Agad na isinaaktibo ni Yang Xiaotian ang Chaos King's Godhead of Light. Nang ang Chaos King's Godhead of Light ay lumipad, ang buong mundo ay naliwanagan, at ang lahat ng Corpse Chi, Demon Chi, at Blood Chi sa Sun and Moon Kingdom ay nadalisay. Tiningnan ng Blue Blood Dragon Ancestor ang Chaos Godhead of Light ni Yang Xiaotian at nabigla siya sa mismong lugar. Hindi niya inaasahan na ang kanilang Young Master ay may Chaos Light Godhead bukod pa sa Chaos Dark Godhead. Ito pala ay isang double Chaos Godhead. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Chaos Light Godhead, sa wakas ay binuksan ni Sleeping Beauty ang kanyang mga mata. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, tila nagliwanag ang mundo. Ngayon lang, sobrang ganda ng kabilang party kaya hindi makagalaw ang mga tao. Kahit na ang makapangyarihang God King tulad ng Blue Blood Dragon Ancestor ay hindi napigilan ang sarili. Tila nakikita ng mga mata ni Sleeping Beauty ang hinaharap at ang puso ng mga tao. Tinitigan niya si Yang Xiaotian, at naramdaman ni Yang Xiaotian na parang nakikita siya mula ulo hanggang paa. Parang pinunit na ang damit niya. Sa harap niya, walang lihim na may tatago. Tiningnan ni Sleeping Beauty ang Chaos Light Godhead ni Yang Xiaotian, ang kanyang magagandang mata ay halatang nabigla, ito ang hari ng Chaos. Nagulat din ang Blood Dragon Ancestor nang marinig niya ito. Ang hari ng Chaos. Ang Light Godhead ng kanilang anak ay naging pinakamalakas na Godhead sa Chaos, ang King of Chaos. So, ang Dark Godhead din. Sa mahabang panahon, ang Blood Dragon Ancestor, tulad ng iba, ay nag-isip na ang pagkadyos ni Yang Xiaotian ay isang ordinaryong pagkadyos lamang sa kaguluhan. Gising na ang babae. Binawi ni Yang Xiaotian ang Chaos Light Godhood at ngumiti sa Sleeping Beauty. Ang Sleeping Beauty ay bumalik sa kanyang katinoan, yumuko kay Yang Xiaotian, at sinabing napakagalang, Mengbingzo, salamat sa pagligtas mo sa akin mula sa pagtulog. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Chaos King Light Godhood ni Yang Xiaotian, natutulog na sana siya magpakailanman. Ang Chaos Light Power ni Yang Xiaotian ang nagtanggal ng madilim na paghihigpit sa kanyang katawan. Miss Meng, masyado kang magalang. Nakipagkamay si Yang Xiaotian at ngumiti. Sa oras na ito, ang itim na aso ay lumapit kay Yang Xiaotian, hinaplos si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay hinaplos ang Sleeping Beauty na si Mengbingzo, halatang sinusubukang tugma sina Yang Xiaotian at Mengbingzo. Nakita ni Mengbingzo ang itim na aso, ang kanyang magagandang mata ay nagulat, at pagkatapos ay ngumiti siya. Ang ngiting ito ay kayang tunawin ang lahat ng yelo sa mundo.
Iniunat niya ang kanyang parehong magandang kamay at hinawakan ang ulo ng itim na aso, ang cute ng aso. Nang inag ang itim na aso nang marinig niya ito, at iniwasan ang magandang kamay ni Meng Bingzo, at malungkot na tinitigan si Meng Bingzo. Lalong ngumiti si Meng Bingzo nang makita niya ito. Ang kanyang pagtawa ay parang jade beads na nahuhulog sa isang plato, na para bang nahulog ito sa puso ng mga tao, na nagpaparamdam sa mga tao na hindi sila nakakarinig ng sapat. Nang makitang tapos na ang usapin, sinabi niyang Xiaotian kay Meng Bingzo, Miss Meng, aalis na kami rito, ano ang tungkol sa iyo? Nakangiting tumingin si Meng Bingzo kay Yang Xiaotian, wala akong pamilya, at iniligtas mo ako. Kung ayaw mo, gusto kitang sundan. Kung saan ka pupunta, pupunta ako.